Panginoon. Dahil dyan, mga kapatid, ay hindi rin natin masumpungan ang ating sarili, ang ating pananampalataya. Yes, Siya lamang may pangako, mga kapatid, na buhay na walang hanggan sa lahat ng relihiyon. At nagpapatunay dyan na siya'y nabuhay na maguli pagkat hindi siya nasumpungan, mga kapatid, sa Lord. Salamat sa pagkakataon. Sa ating pagtatagal, bago tayo manalangin, amen, dito po, ay magbabasa na ng kasulatan sa umagang ito. Dito po sa book of Songs of Solomon, mga kapatid, Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Sa lamang yan, mga kapatid. Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Amen. Nasumpungan na ba natin, mga kapatid? Amen. Sabi dito sa English, "Take us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes." Sa Tagalog, sabi, "Hulihin ninyo para sa atin ang mga sora at ang mga munting sora na naninira ng mga ubasan, sapagkat ang ating mga ubasan ay namumulaklak." So sa panahon ng pamumulaklak, ay nandoon yung mga maliliit na sora, yung fox, mga kapatid, upang sirain, mga kapatid, dahil nga merong bunga po doon. Isa pang scripture, mga kapatid, dito po sa aklat ng Awit, Book of Psalms, chapter 119, verses 9 to 11. Amen. Sa English, ganito pagkakasabi, Psalms 119, verse 9 hanggang 11, Wherewithal shall a young man cleanse his way? Sa paanong paraan daw, sabi dito, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sabi sa English, by taking heed thereto according to thy word. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 10, sabi dito, with my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Hinahanap kita ng aking buong puso, o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. 11, thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Sa Tagalog ay, ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo mananalangin sumaglit. Amen. Amang banal na may-ari sa aming buhay, o Diyos na dakila sa lahat, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose, aming Diyos. Muli kami narito sa umagang ito, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong presensya, Lord, sa amin, sa pagsama, sa pamamagitan, Panginoon, ng mga awit, patotoo ay naibigay namin, o Diyos, ang karampatang parangal, papurit, pasalamat sa iyo, Lord, at nawa ay kinalugdan mo ang mga bahaging ito, Ama. Pagkat, Lord, hindi namin alam kung ano pa ang maari naming ibigay, Panginoon, sa iyo bilang tanda ng aming pasasalamat sa lahat ng kabutihan mo, Lord, sa aming buhay. But, Lord, nawa masumpungan mo kami sa umagang ito na hayag sa amin ang kahit ng pinakamaliit na bagay ay meron itong magagawa, Panginoon, kung ito'y ilalagay namin, Panginoon, sa iyong paanan. Ano man ang aming makakaya, ano man ang aming mga talento, ano man ang meron kami, O Diyos, na maibalik namin sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo, ay tanggapin mo, Lord, sa amin, Lord, sa umagang ito. And Lord, before we start, Lord, sa service na ito, Ama, sa pagkinig ng iyong mga salita, may you forgive us, O God, sa lahat po ng aming mga pagkakamali, shortcomings, Lord, false mistakes, anumang bagay, Lord, na hindi karapat-dapat at hindi ka aya-aya, Lord, sa iyong presensya. Lord, patawarin mo kami, Lord, at linisan mo kami, Lord, sa pamamagitan ng paghuhugas ng iyong mga salita, Lord, sa umagang ito, na kung merong humihingi, Lord, ng paglilinis sa iyo, humihingi, Lord, ng pag-asa, Panginoon, at humihingi, Lord, ng pagkilos, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo, bayaan mo silang makalapit. Sila'y, Lord, linisan mo, Lord, ng iyong banal na dugo at ng iyong mga salita, upang lahat ng impurities, Lord, sa aming buhay ay matanggal, Panginoon, at kami madalisay, Panginoon, pagkat yan ang nais mo, Lord, sa bawat isa, na kami ay makaabot sa kadalisayan at kasakdalan, pagkat yan din naman, Lord, ang hibig ng aming puso. Na sa tuwing nakikita namin, Panginoon, ang aming buhay, ay kuminsan ay hindi nakalalapat, Panginoon, sa sukat na binigay mo sa amin. Lord, nalulumbay kami, Lord. Kaya dalangin ko, Ama, na ipadala mo, O Diyos, ang iyong Santong Espiritu upang umaliw sa amin
at ipakita, Panginoon, ang iyong mga salita at gawin itong buhay sa amin. Magbigay ito, Lord, ng buhay, Lord, sa bawat isa. Mag-quicken, Lord, ng bawat binhi. At ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak, Lord, ay masumpungan, Panginoon, sa iyo po mga salita. We pray, Lord, ano man ang aming mga alalahanin, ano man ang aming mga dalahin, Lord, sa aming puso, magawa mong bigyan kami ng sapat na pananampalataya upang isantabi ang mga bagay na ito, O Diyos, upang ikaw, Lord, lamang ang siyang aming marinig, makita, mahayag, Lord, sa aming kalagitnaan. Pagkat nangako ka, Lord, ang sabi mo, 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ay ikaw'y gaganap, Panginoon, at paroroon sa aming kalagitnaan. We pray na ikaw, Lord, ang patuloy na mataas at matanghal, Lord, sa puso ng iyong mga anak. At kuberan mo kami, Lord, sa iyong banal na dugo at patuloy mong pagpalain ang mga salita na ito, O Diyos, na hinanda mo, Panginoon, para sa amin. Mangusap ka, discern the hearts, Lord. Every spirit be subject unto thee, O God, in the name of the Lord Jesus Christ. Upang ang lahat, Panginoon, ay mapasailalim, Panginoon, ng iyong spirito, Lord, mapasubject ang lahat. At kami, Lord, ay makafocus, Lord, sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Ikaw ang nakaalam sa lahat. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na umabot, Panginoon, sa pangailangan po ng iyong mga anak. Muli, Lord, lahat ay kinukomit namin sa iyo ng may pananampalataya sa iyo pong dakilat matamis sa pangalan aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo'y malaya ng makaupo, mga kapatid. Lord. Amen. Uso ang sipon, ubo. Amen. Kaya doble ingat tayo, mga kapatid, gamot, pahinga. Dahil kami ay mabalik na naman yung ubo, sipon, trangkaso, pero salamat sa kalakasan ng Panginoon. Amen. Dahil kung walang kalakasan ng Panginoon, hindi natin magagawa ang anumang bagay na ating ginagawa o marahil gustong ipagawa ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Sabi nga, may nananakot nga na meron daw na naman pandemic this coming next year. Amen. Pero alam natin, by scripture, kailangan ma-fulfill ang mga dapat ma-fulfill. Ang pinakamahalaga dyan ay maging handa yung ating puso, mga kapatid. Dahil pagpatuloy tayong sumasalig sa pananampalataya at sa salita ng ating Panginoon, kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon, sabi ko nga last Sunday, ay pinalilitaw niyan, mga kapatid, ang anak ng Diyos sa ating kalagitnaan, mga kapatid. So, bawat problema, suliranin ay isang oportunidad upang makita natin at paging realidad ng kanyang presensya, ng kanyang sarili, mga kapatid, yung kanyang mga pangako at ang kanyang pagiging Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. At siguro isisingit ko lang ng konti. By next week, medyo next Sunday, agahan pa natin ng konti yung ating service dahil may invitation tayo, mga kapatid, sa Luzon Church. Yung mga kabataan, mga kapatid. So mamaya tatanungin ko kung sino yung mga makakadalo. At ako po ay naimbitahan din doon, mga kapatid, bilang keynote speaker nila, mga kapatid, sa kabataan. Salamat sa Panginoon. At I believe ang bawat isang, mga kapatid, ay mag-enjoy at mapagpala sa gawain na yan at nawa available tayo. Dahil hanggat merong gawain, mga kapatid, ay paroroon tayo. Dahil alam mo, yung kalakasan natin bilang naglilingkod sa ating Panginoon at yung kagalakan, sa paglilingkod lang, sa mga gawain mo lang din yan masusumpungan, mga kapatid. Diba? Kahit yung mga marahil siguro weary, ibig sabihin yung kapaguran ng katawan, ng isip, ng puso, o marahil spiritually ay drain tayo, ay doon lang din tayo mapapalakas lagi sa gawain, mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi ko nga, pagka may gawain, laging tayo, mga kapatid, laging pupunta tayo sa dakong yan, mga kapatid. Dahil ang pagpapala ng Panginoon ay laan po yan para sa atin. Amen. Lalo na sa kabataan, alam kong pagod kayo sa lahat-lahat ng ginagawa ninyo sa inyong buhay, yan man ay sa eskwelahan o trabaho, diba? Kaya alam ko na doble ang pressure sa inyo, diba? Minsan, mas nakakapagod yung buong araw ka nag-iisip, diba? Kaysa yung gumagawa ka ng isang trabaho na pang-pisikal. Diba? Kasi syempre, minsan nag-aalala tayo, ganito, ganyan. Yung bills, lahat, yung defense at lahat, diba? Yan ay naranasan din namin. Kung maalala ko nga, nung college, talagang walang tulugan. Pagka-defense, mga kapatid, ng thesis. Minsan wala pang ligo. Diretso yan, mga kapatid.
thesis, mga kapatid, defense. Pero, alam mo mga kapatid, sabi ko nga, lahat ng mga dinadaanan natin, nagtuturo yan ng isang bagay sa atin. At kung titingnan mo sa bahagi ng spiritual, ay mas ibinabaon yan yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Patuloy siyang kumikilos mga kapatid sa buhay natin. Kaya yung mga gawain tulad nito, mga kapatid, ay nandyan tayo, mag-relax tayo, makinig tayo ng salita ng ating Panginoon para tayo ay mapalakas mga kapatid, ma-encourage, at may tuwid din tayo mga kapatid. Kung meron tayong mga malinggawi, kaisipan o pananaw dahil sin, sabi nga ng scripture, sin is unbelief. Ang kasalanan ay hindi yung paninigarilyo, hindi yung pag-inom ng alak, hindi yung pagsusugal. Yun ay bunga lang ng hindi pagsampalataya. Kaya mo siya ginagawa dahil hindi ka sumasampalataya. Kaya kailangan maalis yung unbelief sa puso ng tao nang sa ganun ay makakilos ang ating Panginoon. Amen. December 24 naman, 24-25, meron naman tayong gawain, citation pa rin. Kung kailan yung gawain natin nung November 1, doon pa rin tayo. So 2 days yan. Yung iba, maglalagay ng tent doon. Pero medyo hirap tayo mga kapatid doon po sa comfort room doon. So iba pa rin kasi pag sa bahay ka nagpahinga mga kapatid. Bagamat 2 araw lang naman yan, medyo, Pastor, di ba, pagka 2 araw, syempre, konti lang tulog natin sa second day. Pero, bigay lahat natin yung best natin sa ating Panginoon. 2 araw lang yan, mga kapatid. At pagkatapos niyan, talagang vacation na. Kung ano yung mga gusto yung gawin nyo na. Pero yung paggawain, mga kapatid, ay sikapin natin, ibigay natin yung ating best. Presente tayo doon, mga kapatid. Hindi dahil gusto ko na parang marami tayo. Alam mo, mga kapatid, hindi naman tayo tumitingin dyan sa dami, mga kapatid. Ang gusto ko lamang na ang bawat isa sa inyo presente, mga kapatid, at nang sa ganun, makapakinig din kayo ng pangaral ng ibang pastor. Diba? Lagi ko naman sinasabi yan, open ako dyan. Dahil ang fivefold ministry, ay kailangan mga kapatid talaga ay umiikot yan sa katawan. At bagamat, lagi ko sinasabi, kailangan maaga tayo pag Sunday, dahil minsan lang naman sa isang linggo, ang gawain, amen. Siyempre, nag-extend tayo ng grace dahil malayo pa kayo mga kapatid. Pero pagka gawain sa labas, sikapin natin mga kapatid na hindi na tayo malate last time kasi medyo na-late tayo mga kapatid. Pero yun nga, medyo nagpaparimig nga sila, sila pastor, yung mga nalilate. Pero thank you Lord, harating pa din. Pero sikapin natin mabago yung mga ganong bagay mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon. Thank you Lord. So sa umagang ito mga kapatid, nais ko mag-part 3 sa series natin mga kapatid sa Order in the House of God. At may subtitle to mga kapatid na Little Fox That Spoils. Amen. Little Fox That Spoils. Amen. Hallelujah. So binasa ko kanina mga kapatid yung pong Book of Solomon, Songs of Solomon, chapter 2 verse 15, na ang sabi dyan ay yung picture mga kapatid ay panahon na ng pamumulaklak mga kapatid po ng ubasan. Diba? May sa bawat pagtatanim, sa bawat panahon ay merong panahon ng maturity, panahon ng pag-ani, mga kapatid. Kaya nga lagi in-encourage ko ang bawat isa sa inyo, bagamat dumarating tayo minsan as a man sa kapaguran, di ba? Sa paggawa ng mga bagay, mga kapatid, pero lagi niyong tingnan ng lahat ng bagay na ginagawa natin na syempre pakinabang, mga kapatid. At minsan sa tingin ninyo, hindi pakinabang, pero yan ay spiritual, lagi yung merong bunga sa ating Panginoon. Diba? Lahat ng ating marahil ibinibigay, yung ating kalakasan, panahon, material, mga kapatid, ay yan ay darating mga kapatid sa pamumulaklak o pagbubunga, mga kapatid. Dahil naniniwala ko na ang Panginoon ay hindi siya Diyos na nakakalimot sa kanyang mga pangako at sa mga bagay na ginagawa natin. Sabi nga ng scripture, our labor is not in vain, mga kapatid. Yung ating mga pagpapagal, hindi yan winawalang halaga ng Diyos. Diba? Bagamat ang tao kuminsan pag gumawa, gusto agad merong bunga, mga kapatid. Diba? Hindi mo pwedeng i-compare yung buto ng mangga tsaka yung buto ng munggo. Kasi yung munggo, ibabad mo lang yan magdamag, meron ng, di ba, may dahon na yan eh, may tangkay na yan, kinabukasan eh. Pero pag yung mangga, mga kapatid, ay taon ang inaabot niyan para yan ay makapamunga, mga kapatid. So lahat ng bagay na ginagawa natin, Pastor, may mga itinanim na ako sa Panginoon eh, pero parang di pa rin wait ka lang. Hintay ka lang, mga kapatid, sa mga bagay na itinatanim mo sa ating Panginoon, dahil yan ay merong, mga kapatid, na tinatawag na
decreed season ng pag-ani sa mga bagay na ating itinanim sa ating Panginoon. Kaya sinasabi ko rin, pagka paglilingkod natin, nagtanim tayo ng laro-laro na paglilingkod sa ating Panginoon, laro-laro lang din yung makukuha natin. Pero kung tapat tayo na naglilingkod sa ating Panginoon, di ba, sabi dun, ang sino mang manatili sa salita ng Panginoon, at kayo manatili sa akin, anuman ang inyong hilingin, ay ipagkaloob sa inyo. Pangako niya yan, mga kapatid. Kaya kailangan natin manatili sa Kanya at manatili ang Kanyang mga salita sa atin, mga kapatid, nang sa ganon, kung meron tayong pangangailangan, ay maasahan natin, mga kapatid, na ang Diyos ay tutugon. Diba? Parang paglalagay lang yan, mga kapatid, ng pera sa bangko eh. Diba? Hindi ka pwedeng, sabi mo may ATM ka, tapos magwi-withdraw ka. Tapos sabi mo, ba't kaya wala akong ma-withdraw? Ang tanong, may dineposito ka ba? May dineposit ka ba, mga kapatid? Wala ka talaga ma-withdraw pag wala kang na-deposit, mga kapatid. So, ganun din, mga kapatid, sa mga bahaging spiritual, di ba? Dumadalo tayo sa gawain, gumagawa tayo ng mga gampanin natin, sinisikap natin na magamit ang kaloob na binigay ng Panginoon sa atin para papurihan siya. Lahat yan, mga kapatid, ay recorded sa ating Panginoon. Diba? Pastor, matagal na akong naglilingkod sa Panginoon at kailangan ko ng ganito lahat. Sabi mo sa ating Panginoon. Diba? Diba? Sabi mo sa ating Panginoon, ipakita mo, mga kapatid, yung sabi natin yung validated deposit slip na nag-deposit ka. Lord, di ba naglingkod ako ng ganito? Lord, meron akong pangangailangan ganito. Ibibigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Kung minsan, bakit hindi dumarating, sabi ni James, kaya meron tayong hinihiling, pinapanalangin na hindi dumarating kasi maaring yung hinihiling mo ay selfish o marahil pwede mong gamitin sa ibang bagay, hindi sa ating Panginoon. So kung ano man ang bagay na ikakapahamak natin, hindi yan ibibigay ng Panginoon sa atin. Lalo na sa mga, syempre, tayo bilang believer, hindi tayo materialistic na tao, mga kapatid. Hindi masama na magkaroon ng mga bagay, mga kapatid, sa sanlibutan ito, yung mga kailangan natin. Pero pagka sobra na dun sa kailangan natin, mga kapatid, yung ating hinihiling at pinagpapagal, mga kapatid, pwede natin ikapahamak yan. Kaya nga lagi natin sinisikap, Panginoon, kalooban mo ba ito sa akin? Kalooban mo ba ito, Panginoon? Kasi kung kalooban ng Panginoon yan, mga kapatid, talagang ang Panginoon din, mga kapatid, ay He will guide you. Sabi nga, where God guides, He provides, mga kapatid. Kung paanong si Elijah sa panahon, mga kapatid, ng Old Testament, kung saan siya pinalagay ng ating Panginoon, merong provision. Diba? Alam ko na himay ko sa inyo, mga kapatid, doon nandun sa Brook ng Cherith, nag-provide siya ng raven para pakainin siya. Nung natuyo, mga kapatid, yung tubig, dinala siya, mga kapatid, sa babaeng balo, pinakain siya, mga kapatid. So, ang Panginoon, mga kapatid, bagamat sinasabi natin, kuminsan parang natuyo yung batis namin, pastor, pero ang Panginoon, patuloy siya magpo-provide. Ang mahalaga lamang, mga kapatid, makita natin, nasa kalooban ba tayo ng Panginoon? Diba? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Pero sabi dito, sa panahon ng pamumulaklak, mga kapatid, ay meron pong tinatawag na sora o fox, mga kapatid, na sumisira doon sa mga ubas, mga kapatid, na pamulaklak na. Amen. 'Di ba? Ito ay simpleng eksena lamang, mga kapatid. Pero ito ay may spiritual, mga kapatid, na application sa atin upang ang pamumunga o ang maturity, mga kapatid, sa bawat mananampalataya, mga kapatid, ay maging stable, mga kapatid. 'Di ba? May mga panahon na iniisip natin, ang init ko sa ganitong panahon, pastor, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero meron din namang season na parang ang dry, parang tuyo, parang hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Pero meron kasing marahil nangyayari doon sa kalagitnaan, mga kapatid, ng pamumunga o yung panahon ng pamumunga mo, mga kapatid, at maaaring meron tayong mga nane-neglect na mga bagay, mga kapatid, sa mga bahaging yan. So sabi dito, hulihin ninyo para sa atin ang mga sora, yung mga fox daw, mga kapatid, ang mga munting sora. So dalawa yung binanggit, mga kapatid, di ba? Sabi, hulihin yung mga sora, at yung mga sora ay hindi sinabing malaki, kundi maliit. Di ba? Kung babalikan natin, mga kapatid, yung ilang mga message na naipangaral ko na, mga kapatid, patungkol sa mga bagay na ito, sabi ng, magkukuta ko, mga kapatid, sa The Table, Thinking in Our Ways, 1959, July 6, sabi dito, I know no other cleansing, I know no other way. Nothing else that I know to do, only to confess your sins, be right with God,
Clean up little bitty things. It is the little fox that spoils the grapes. So sa Tagalog mga kapatid, sabi niya dito, alam kong walang ibang paraan ng paglilinis, walang ibang paraan, at walang ibang paraan na dapat kong gawin, kundi ang pag-amin ng mga kasalanan, makipagkasundo sa Diyos, at ang paglilinis ng mga maliliit na pagkakamali, sapagkat ang maliliit na bagay ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Amen. So, nakikita na natin kung ano yung nilalarawan mga kapatid ng scripture dun sa tinatawag na little foxes. Ibig sabihin, alam mo kasi ang nature ng sora mga kapatid o yung maliit na lobo, kasi lobo medyo matured na yun eh. Pag sinabi mong sora mga kapatid, yan ay naghuhukay mga kapatid ng sa lupa, gumagawa siya ng hole niya, ng taguan niya mga kapatid, at napakailap po niyan. Na sa panahon na hahanapin mo siya, hindi mo siya masusumpungan. So sa buhay natin bilang isang mananampalataya mga kapatid, meron tayong mga bagay, mga maliliit na sora sa buhay natin na kailangan nating idil. Na marahil yan ay naghukay ng isang butas sa atin o isang kuweba, isang taguan niya mga kapatid, na kung kailan kailangan natin siya idil, parang doon tayo nahihirapan na idil yung mga bagay na yun. Di ba sabi ko nga last Sunday, na hindi ang kasalanan ang siyang nagpapahirap sa tao, kundi ang pagtatago ng kasalanan. Kasi yung kasalanan, alam mo na yan, dahil right and wrong, alam mo na yan eh. Pero yung itago mo ito mga kapatid at hindi mo ito i-confess, doon mga kapatid nagkakaroon ng stronghold ang kaaway sa ating buhay at doon nahahadlangan din mga kapatid yung ating pong mga panalangin. Diba? Ibig sabihin ba niyan, Pastor, kaya pala hindi ako binibless, baka marahil ba merong nagiging hadlang? Yes. Kasi yung blessing ng Panginoon mga kapatid ay laan yan para sa bawat mananampalataya. Pero kung meron tayong mga bagay na nakakaligtaan mga kapatid sa ating buhay, yung tinatawag na mga maliliit na sora, ay magbubunsod yan mga kapatid para sa isang bagay mga kapatid na pwedeng magdulot sa atin ng malaking pinsala. Pastor, maliit lang naman na bagay ito. Diba? Minsan, nisip natin, maliit lang naman na bagay ito, Pastor. Maliit lang naman na compromise sa pananampalataya. Alam mo mga kapatid, walang maliit o malaki mga kapatid na pagkakasala sa ating Panginoon. Kaya nga hindi dapat natin isipin mga kapatid, maliit lang naman na bagay ito, Pastor. Hindi mga kapatid. Minsan, yung mga maliliit na bagay mga kapatid, yan ang nagbubunsod mga kapatid para magkaroon ng isang malaking pinsala sa atin. Diba? Unang-una, yung tinatawag mga kapatid na sinasabi dito sa Song of Solomon mga kapatid, believers must guard against everything that would spoil their life in Christ and their fellowship with Him, against all sins of either commission or omission. Pastor, ano yung commission tsaka omission? Diba? Sin of commission at sin of omission. Sin of commission, pag sinabing commission mga kapatid, nakumit mo, pagkakasalang nagawa mo. Yung omission naman mga kapatid, sin of omission, ay pagkakasala na dapat ay ginagawa mo, pero hindi mo ginawa. Isang bagay na dapat ay marapat na ginagawa mo, pero hindi mo ginagawa. Sabi dito, they may be considered small sins. Pwedeng sabihin mo, Pastor, maliit lang naman yan. But can that be called small which works so much damage? Matatawag mo bang maliit yan? Kung yan ay maring magbunsod ng isang malaking damage sa iyo. Kasi unang-una, marami tayong pinoprotektahan mga kapatid sa ating buhay. Diba? Kasi hindi lamang tayo mga kapatid Kristiyano, na kapag nabautismo sa tubig, pagka dumadalo tayo, ay tapos na. Kasi unang-una, meron tayong testimony sa ating Panginoon. Na nung tayo ay nagpabautismo, ibig sabihin, pinatotohanan natin na tinanggap natin ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay at sa ating pagpapakita ng ating patotoo. Kasi ang bautismo sa tubig ay hindi po yan nakapagliligtas. Pero yung pagtupad ng Scripture, yan ang nagbubunsod mga kapatid para makaabot ka dun. Ang bautismo sa tubig, mga kapatid, ay pagpapakita lamang ng patotoo mo na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, nabuhay na mag-uli, at siya'y, mga kapatid, ay namumuhay, mga kapatid, sa atin bilang believer. Sabi niya dito ay testimony, unang-una. Diba? Sabi ko sa inyo, yung pagiging Christian, mga kapatid, ay responsibility. Actually, everything is responsibility, mga kapatid. Na kapag sinabi natin Kristiyano tayo, mga kapatid, binigyan tayo ng isang responsibilidad ng Diyos na dapat nating tayuan yan, yung ating pananampalataya. At anumang marahil mga kapatid na magawa natin na kabaliktaran ng marapat mga kapatid,
bilang isang Kristiyano ay magiging pula ito sa pangalan ng ating Panginoon. Pero alam din naman natin, hindi lingid sa kaalaman natin na tayo'y namumuhay pa rin naman mga kapatid sa laman. So kaya tayo nagkakaroon mga kapatid ng mga mistake, pagkakamali mga kapatid. Pero gayon pa man ay kailangan pa rin nating maging responsable mga kapatid, responsible sa ating pong tinatayuan po na pananampalataya. Kasi ito po ay hindi biro mga kapatid na pagpapakita na tayo isang naglilingkod sa ating Panginoon pero marahil nagpapakita tayo ng isang buhay na hindi naman din tugma sa kanyang salita. Pastor, di ba sabi mo meron namang proseso? Yes, may proseso mga kapatid. Pero pagka ginagawa nating lisensya mga kapatid, yung pong proseso mga kapatid, hindi rin tayo aabot mga kapatid sa maturity. Kasi ang tanging paraan lang din mga kapatid para umabot tayo talaga sa maturity, sa feeding lang din talaga ng word. Kaya nga sabi, faith cometh by the hearing of the word of God. Kasi mga kapatid, pag walang salita ng ating Panginoon sa atin, talagang gagawa tayo ng mga bagay mga kapatid na taliwas sa kung anong sinasabi niya. Dahil ang laman ay laging nakikipagtunggali yan mga kapatid sa spirito. Kaya nga identify mo mga kapatid na kapag ka nakagawa ka ng mali mga kapatid, dahil talaga sa kahinaan mga kapatid ng laman. Pero kung ang Panginoong Jesucristo mga kapatid ay nandiyan sa atin, sa ating puso mga kapatid, hindi na ikaw ang siyang namumuhay, kundi ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang Espiritu mga kapatid na nananahan sa iyo mga kapatid. Diba? Kaya kailangan lang matiyak ng isang mananampalataya mga kapatid na ang Panginoong Jesucristo ay nandiyan sa atin. Diba? So, maaring masira ng mga maliliit na sora, maliliit na bagay mga kapatid na ating nineneglect. Ibig sabihin, pinababayaan mga kapatid, yung ating testimony. Pangalawa, yung ating relationship. Pag sinabing relationship naman, tumutukoy yan sa relasyon ng magulang, kapatid, kaibigan, mga kapatid. At kapag meron tayong mga bagay na pinababayaan mga kapatid, magbubunsod yan mga kapatid para maapektuhan din yung ibang tao. Minsan inisip ng mga Christian ganito Pastor, ako lang naman yung nag-backslide. Hindi naman maapektuhan yung mga magulang ko, hindi mga kapatid ko at lahat. Pero ang totoo mga kapatid, hindi po totoo yun. Kasi tinan mo si Jonah mga kapatid, nung siya'y hindi tumalima doon sa atas ng Panginoon sa kanya na pumunta ng Tarshish at pumunta siya ng mga kapatid ng pumunta siya ng Tarshish imbis na Nineveh mga kapatid, di ba kung nasaan siya meron laging trouble? Nang sabi doon ay ang picture ng isang tao na lumalabas sa kalooban ng Panginoon ay laging pababa. Pababa ng pababa ng pababa. Kasi sabi doon, bumaba siya sa Tarshish, sumakay siya, mga kapatid, doon sa bangka. Nung malaman na siya yung nagkasala, mga kapatid, ibinaba siya mga kapatid sa tubig. Tapos siya kinain ng balyena at yung balyena, pagbusog na mga kapatid, ay pumupunta yan sa pinakapusod ng dagat, pinakailalim. Yun ang kalagayan mga kapatid ng isang tao. Pangalawa, sino pa? Si Jacob. Si Jacob, mga kapatid, nangako siya mga kapatid na itatayo niya ang isang dambana mga kapatid sa Bethel. Pero yan ay nakalimutan niya. So ano naging collateral damage mga kapatid? Si Dina, yung kanyang anak mga kapatid, ay napagsamantalahan ng Gentile, ng Shechem. So mga kapatid, hindi ito pananakot mga kapatid sa sino man, pero lahat ng ating ginagawa mga kapatid ay laging meron pong consequences. Pero ang pagpapatawad ng Panginoon nandyan. Pero yung consequences mga kapatid ay darating yan mga kapatid. Huwag naman nawa mga kapatid, ipunin mo sa ating Panginoon yung consequences. Kasi kung nasaan si Jonah mga kapatid, nagkaroon ng problema yung bangka. Hanggat hindi siya maitapon mga kapatid at maiposisyon mga kapatid sa Nineveh mga kapatid, I believe hindi hinto yung bagyo mga kapatid. Nasabihin natin, ako lang naman pastor, backslide. Alam mo mga kapatid, kahit ngayong constellation, yung mga between, isa lang ang gumalaw dyan mga kapatid, malaking damage na dun sa ibang mga between mga kapatid. Hallelujah. At nagturo din naman mga kapatid sa atin ang mensahe mga kapatid na even yung ating pong tinatawag mga kapatid na sabi niya sa message ng adoption, alam nyo ba na ang maging ang mga mismong pag-uugali ninyo ay maaring makahadlang pa sa pagpapagaling ng iba? Ang mali ninyong pag-uugali nang hindi pagpapahayag ng kasalanan ninyo ng mga mananampalataya ay maaring maging sanhi ng mapait na pagkabigo ng isang iglesia at mananagot kayo sa bawat katiting nito sa araw ng paghatol. Mabigat yun, mga kapatid.
na magiging liable tayo mga kapatid dun sa mga bagay na nagawa natin na syempre pag hindi mo kinonfess sa ating Panginoon. Diba? Kasi may mga tao mga kapatid na bagamat kailangan nilang gawin ito ay hindi nila ginagawa. Yun po yung tinatawag mga kapatid na sin of omission. Kailangan mong gawin pero hindi mo ginagawa. Yung commission, ito naman yung nakomit mo yung pagkakamali mga kapatid. So sabi niya dito, scripture, yung kanina, Psalms 119 verse 9 to 11. Diba? Kasi from time to time mga kapatid, bilang isang tao, talaga meron tayong mga pagkakamali. Diba? Hindi natin pwedeng itago yan. Sabi mo, hindi, pastor, perfect na ako, hindi na ako nagkakamali kahit kailan. Sinungaling ka. Kasi sabi doon mga kapatid, talagang ang tao ay magkakamali mga kapatid. Kasi itong flesh na ito ay galing po mga kapatid sa pagiging hybrid. Diba? Alam niyo naman yan mga kapatid, na ang laman na ito, perfect dapat to mga kapatid. Pero dahil nga nahulog ang tao sa pagkakasala mga kapatid, talagang magkakamali siya. Kaya lang mga kapatid, ang pinagkaiba natin doon sa mga hindi mananampalataya mga kapatid, ang Diyos, dahil merong tumatayong hain sa atin mga kapatid, ay hindi niya ibibilang yung pagkakasala mga kapatid, kung ating inihingi ng tawad sa ating Panginoon. Sabi dito, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Kasi may mga daan tayo, kanya-kanyang daan eh. Diba? Daan ng Panginoon, daan ng tao. Pero hindi ka pwedeng maglakad sa daan ng ating Panginoon at sa daan mo ng sabay. Kasi pipili ka lang mga kapatid ng isa lang po na daan. Nang sabi dun mga kapatid, ang daan sa Panginoon, paglilingkod sa ating Panginoon, talagang makipot mga kapatid. Kasi yung malawak mga kapatid na daan, patungo yan mga kapatid sa kapahamakan. Diba? Sabi sa Psalms, merong daan na tila ba sa tao ay matuwid, maganda, mainam, pero ang dulo niyan mga kapatid ay kapahamakan. Pero yung mga tao mga kapatid na masusumpungan doon po sa makipot na daan mga kapatid, yan ay patungo mga kapatid sa katuwiran ng ating Panginoon. Kaya encouragement din sa atin mga kapatid, bakit kuminsan sinasabi natin, Pastor, napakahirap naman daanan yung kalooban ng Panginoon. Kung tutusin, mahirap talaga mga kapatid pagkalooban ng Panginoon. Alam mo bakit? Pagkalooban ng Panginoon, ibig sabihin, hindi yan kalooban ng tao. Kasi pagkalooban ng Diyos, tsaka kalooban mo, pareho mga kapatid, napakadali lang. Pero laging baliktad mga kapatid eh. Kasi ang pag-iisip natin, laging mababa mga kapatid sa pag-iisip ng Diyos. Kaya kung hindi mo i-consider ang salita ng ating Panginoon sa lahat ng decisions mo mga kapatid, talagang sasablay, bubunggo ka mga kapatid sa dulo. Di ba, minsan tinatanong natin, Pastor, ba't ito yung nangyari sa buhay ko? Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Balikan mo yung mga batong nilakaran mo. Kasi baka mamaya, meron kang maling desisyon doon mga kapatid, hindi mo nahihingi ng tawad sa ating Panginoon. Kaya bakit nagsasuffer ka pa rin mga kapatid doon po sa mga consequences? Kasi ang Panginoon mga kapatid, matuwid siya. Mabiyaya siya mga kapatid sa buhay natin. Di ba? Na naligtas tayo, hindi dahil karapat-dapat tayo, meron tayong ginawang mabuti. Diba? Ano bang pinagkaiba, Pastor, ng biyaya at habag? Yung biyaya, mga kapatid, bagay yan na tumanggap ka ng isang mabuting bagay na wala ka namang ginawa. Ang ibig sabihin naman ng mercy o habag, mga kapatid, dapat ka nang hatulan pero hindi ka hinahatulan ng ating Panginoon. Biyaya, mga kapatid, wala kang ginawa, freely, binigay sa'yo ng ating Panginoon dahil sa pagkapili, election mga kapatid. Pero yung mercy, di ba pag naglalaro ka ng games, di ba pag dalawa kayo, tapos natatalo ka na, sasabi, mercy naman, mercy. Kasi dapat, matatalo ka na o marahil hahatulan ka na mga kapatid, pero hindi ka hinahatulan ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng scripture din naman, hindi dun sa tumatakbo, hindi dun sa may desire, hindi dun sa karapat dapat, kundi dahil dun sa Diyos na naaawa. Kaya nga mga kapatid, yung expression ng pag-ibig ng ating Panginoon ay nandoon po sa grace tsaka mercy. Kasi iniisip natin, alam mo, malakas yung pananampalataya ko, Pastor, kaya nakatayo pa rin ako. Alam mo, kundi dahil sa panalangin ng iba mga kapatid, baka hindi ka na nakatayo. Kundi sa panalangin ng iba mga kapatid, baka mamaya hindi ka na pagaling sa ating Panginoon. Minsan iniisip natin dahil sa sarili nating pananampalataya o sarili nating pagtayo sa pananampalataya, mga kapatid, alam mo, dahil lang sa habag ng ating Panginoon. Mga kapatid. Kaya nga lagi tayo mga kapatid na naririto, pumupunta mga kapatid sa gawain dahil unang-una, pupunta tayo dito mga kapatid sa house of prayer mga kapatid para tayo ay mapabuti. Diba? Kasi ang gift, yung fivefold ministry mga kapatid, Ephesians 4:11, ibinigay yan mga kapatid sa church
para tayo mga kapatid ay maituwid. Doon po yung ating spirito, yung ating gawi, yung ating pananaw. Kasi kahit pa naglilingkod tayo sa ating Panginoon, minsan merong mga naiiwan o mga nakakalimutang bagay mga kapatid na dapat ipaalala sa mga believer. Kasi yung spiritual amnesia mga kapatid, ano yung spiritual amnesia, pastor? Minsan, may mga bagay kang nakakalimutan. May mga bagay kang nakakaligtaan. Na marahil, di mo naman siguro sinasadya mga kapatid, dahil tao ka mga kapatid, ay meron kang mga nakakalimutang bahagi sa buhay mo na dapat ay ginagawa mo mga kapatid. Diba, nice kung bumasa ng isang quote lang mga kapatid. Dito sa message ng kung bakit tayo pumaparito mga kapatid sa church. Sabi dito, sa message mga kapatid ng church in its condition, paragraph 21, sabi niya ngayon, nagsisimba tayo upang mapabuti ang ating sarili. Pumupunta tayo upang gawin ang ating mga sarili na mas mabuting tao, mas mabuting Kristiyano, mas mabuting mamamayan, mas mabuting mga ama, mas mabuting mga ina, mas mabuting mga kapitbahay. Pumupunta tayo sapagkat sinabi sa atin ni Kristo na kung lalapit tayo, hingi ng anumang bagay sa kanyang pangalan, kung saan tayo nagkakatipon ng sama-sama, kasindami man ng 2 o 3, siya'y makakasama natin at ipagkakaloob iyon sa atin. Diba, pangako niya yan mga kapatid? Amen. Sabi niya pa dito, kaya nga ano pa ba ang mas bubuti para sa atin ngayon, kundi ang malaman na tayo'y nasa iglesia, simbahan, para mapagbuti pa ang ating mga sarili. Upang mapalawak ang pangunawa. Kasi marahil mga kapatid, dahil nga limited tayo sa flesh na to, marami tayong hindi nauunawaan. Diba? Alam mo, kahit nga ang bata, mga kapatid diba? Pag pinapalaki mo, hindi lahat yan mauunawaan. Diba? Minsan pag hinigpitan mo, sabihin, ba't ba kasi ako hinihigpitan? Tapos pag lumaki na siya, tumanda na siya, nakita niyang napabuti ang kanyang buhay, di ba nagpapasalamat siya? Kaya pala ako hinigpitan ni nanay, ni tatay, kasi para pala sa ikabubuti ko. Ganun din sa church, mga kapatid. Sabi niya dito, para mapagbuti ang ating mga sarili upang mapalawak ang ating pangunawa. Ilan ang magsasabi, iyan ang ipinarito ko. Tingnan nga natin. Nais ko ng higit na kaunawaan. At hindi tayo, sabi niya dito, hindi tayo maaring magkaroon ng higit na pagkaunawa. Sabi niya, kung magkakaroon tayo ng kaunawaan sa Diyos, kinakailangan magmula iyon sa salita ng Diyos. Di ba, kung gusto magkaroon talaga ng unawa sa buhay mo, sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, sa mga bahagi ng buhay mo na dinadaanan, hindi mo yan makukuha mga kapatid sa wisdom ng tao. Makikita mo lang yan mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Kasi lahat kasinungalingan mga kapatid at tanging salita lang ng ating Panginoon ang tama. At kung minsan mga kapatid naman, marahil siguro sa panahon na yun, wala kang hawak na Biblia. Ang Panginoon ay pwedeng maghayag mga kapatid sa pamamagitan ng yung mga malapit nating kaibigan na merong wisdom sa ating Panginoon. Kaya kahit nga sa problema, mga kapatid, kung hihingi ka lang din ng advice, humingi ka ng advice doon sa tao na alam mo mga kapatid na matutulungan ka. Lalo-lalo na mga kapatid, yung may wisdom sa Panginoon. Kasi minsan, believer ka. Tapos may problema ka. Hingi ka ng wisdom sa unbeliever. Mga kapatid, hindi ka bibigyan ng magandang payo niyan. Bibigyan ka lang yan sa bote ng Red Horse mga kapatid, tapos na. Pero yung problema mo, nandun pa rin kinabukasan. Kaya mga kapatid, kailangan din nating identify yung ating sarili mga kapatid sa good company. Ibig sabihin, hindi sa nagtatakwil tayo ng ibang tao mga kapatid sa buhay natin. Okay lang maging friendly, basta huwag ka lang maging worldly mga kapatid. 'Di ba? Kasi mga kapatid, pagka nasama ka mga kapatid, yung kamatis, sige, yung bulok na kamatis, ihalo mo dun sa, 'di ba? Hindi bulok. Pagtagal mga kapatid, mabubulok din yung iba dun. Kasi we are dealing with spirits mga kapatid. Diba? For example, sa isang tahanan mga kapatid, diba? Pag mananampalataya mga kapatid, dapat talaga ang atmosphere sa loob ng tahanan mga kapatid, consecrated. Pastor, sino bang responsible dyan? Unang-una, pag mag-asawa mga kapatid, alam mo sinong responsable mga kapatid para mapanatili yung atmosphere ng tahanan? Sabi sa Proverbs, babae.
Kaya nga ang tawag sa kanila, ilaw ng tahanan. Kaya minsan, pagka yung nanay naman din, eh, pagod na, di ba, lagi sinasabi doon sa asawang lalaki, punding-pundi na ako sa'yo. Kasi nga, ilaw ng tahanan, mga kapatid, sila yung nagbibigay ng liwanag, yung atmosphere, pagka dumating yung asawang lalaki sa trabaho, mga kapatid, siya dapat yung nagpapanatili ng magandang atmosphere. Isipin mo, mga kapatid, pagka ikaw galing ka sa trabaho, tapos nadatnan mo, mga kapatid, yung asawa mo sa tahanan, tapos nagir. Mga kapatid, kaya nga mayroong mga kaso, mga kapatid, ng infidelity. Kasi yung comfort na dapat nararanasan ng lalaki, mga kapatid, hindi niya maranasan sa asawa niyang babae. Di ba sabi ng scripture, mas mabuti pa sa isang lalaki na tumira sa sulok ng bubungan kaysa magkaroon ng asawang bungangera. Tapos inulit yan pangalawa. Tapos yung pangatlo, mga kapatid, mas mabuti pa sa asawang lalaki ang manirahan doon sa ilang kaysa magkaroon ng asawang bungangera, mga kapatid. Diba? Kasi yun ang responsibility, mga kapatid. Kaya sabi ko dito, mga kapatid, bawat bahagi na itinalaga ng Panginoon sa atin, nagampanin, mga kapatid, responsibility yan. Pastor, tagahugas lang ako ng plato. Eh di, galingan mo maghugas ng plato. Tagaluto lang ako, pastor. Galingan mo pagluto kasi ginagawa mo yan, mga kapatid, hindi para sa tao, hindi para sa ating Panginoon. At nagbe-benefit tayo, mga kapatid, dun po sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Sabi niya dito, balikan ko ito, sabi niya, hindi tayo maaring magkaroon ng pagkaunawa maliban, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita, sabi niya dito, ang salita ang ibinigay sa atin ng Diyos upang pakainin ang ating mga gutom na kaluluwa. Amen. At isinugo niya ang Espiritu Santo upang kunin ang salita ng Diyos at upang ipakanin tayo sa pamamagitan ng salitang iyon. Nakikita niyo ba? Ang Espiritu Santo ay sinugo mula sa Diyos upang kunin ang salita ng Diyos at upang ibigay ito sa atin ng ayon sa ating pangangailangan. Di ba? Yung Holy Spirit, di ba, mga kapatid, ay ibig sabihin kasi nitong paragraph na to, ay ginagawa niyang buhay sa atin ang salita. Di ba? Kaya nga nung time, mga kapatid, kasama nilang ating Panginoon Jesucristo as a word made flesh, hindi nakasapat sa kanila yun eh. Kasi yung itinanim ng Panginoon ng mga salita sa puso nila, hindi pa manifest kasi walang Holy Spirit. Kaya kahit sabihin mo, mga kapatid, sa ibang mananampalataya, sabihin natin denomination, may word din sila. Pero pag walang Holy Spirit, yung taong may hawak ng word, hindi nito magagawang buhayin ng salita, mga kapatid. Dahil ang Espiritu Santo lang ang kayang bumuhay ng salita, mga kapatid, upang tuparin nito, mga kapatid, ang layon ng pagkakasugo nito. Kaya, mga kapatid, mahalaga talaga sa isang believer, mga kapatid, mapuspos ng Espiritu Santo. Diba, hindi lamang tayo, sabi ko sa inyo, justified. Pinaniwalaan natin, tumanggap tayo ng biyaya, pinatawad tayo ng ating Panginoon, inari tayong matuwid. Pangalawa, mga kapatid, namumuhay tayo na may kabanalan, sanctification. Pero, mga kapatid, ang sanctification ay preparation lang, mga kapatid. Kasi ibig sabihin ng sanctify, cleanse, nilinis, at ito'y isinantabi para sa serbisyo. Ano yung serbisyo, pastor? Para mapunuan ka ng Espiritu Santo. Amen. Kaya kung iniisip ninyo, pastor, alam mo, tagal ko na naglingkod sa Panginoon, pero parang yung buhay ko sablay-sablay. Tingnan mo yan sa ganitong paraan. Marahil, mga kapatid, ay ito na ang panahon para hilingin mo sa ating Panginoon na puspusin ka ng Espiritu Santo. Kasi hanggat meron tayong desire na hindi narapat sa ating Panginoon, mga kapatid, yan po ay opportunity, mga kapatid, sa atin na makita na marahil wala pa yung fullness ng Espiritu Santo sa atin, kaya natin nagagawa yan. Kasi kung nandyan ang fullness ng Espiritu Santo, mga kapatid, hindi natin magagawa yung mga bagay na yan. Diba, huwag natin tingnan, wala na akong pag-asa, pastor. Pero, mga kapatid, yung bautismo ng Espiritu Santo, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng kalinawan, mga kapatid, doon po sa buong scripture. Dahil kung minsan, kahit sabi mong believer tayo, merong mga scripture na hindi natin lubos na maunawaan. Pero sa pamamagitan ng baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, ituturo niya sa atin yung buong katotohanan, mga kapatid, nang sa ganun ay makatayo tayo bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya, ang Espiritu Santo ay sinugo, yung sabi kanina, labis ako nagagalak na naglaan ang Diyos ng ganong panusto sa mga pangangailangan. Diba? Tayo ay mga tupa sa kanyang pastulan. At tayo ay, sabi dito, tayo ay may tatlong esensyang nilalang ng Diyos, triune being. Kung mahahawakan niya tayo ng ganap, ay mapapangunahan niya tayo at magagabayan niya tayo. Diba? Kasi ang sheep, mga kapatid, bilang tupa, wala talaga yung magagawa eh. Kaya niya kailangan ng shepherd.
Kasi alam mo pag naligaw yan, hindi niya alam yung pabalik. Kaya nga yung story mga kapatid, nung nawalang tupa dun sa 100 mga kapatid, kailangan talaga mga kapatid yung pastol, hanapin talaga yung nawawalang tupa. Kasi hindi niya kayang bumalik, mga kapatid. At kaya ang Panginoon Kristo bilang anyo ng pastol, mga kapatid, dun sa mga sheep niya mga kapatid, yung 11 disciples, kasi syempre si Judas is of the devil yun mga kapatid, 11 lang, mga kapatid, ay ginampanan niya yung pagiging pastol. Diba? Sa panahon na kasama nilang ating Panginoon, maraming sinasabi ang ating Panginoon patungkol sa Scripture, mga kapatid, na hindi nila napag-uunawa. At kung minsan parang napipiko ng Panginoon na kayong mga makukupad sa paniniwala. Diba? Minsan may mga taong ganyan kumikilos na ang Panginoon, gumagawa na sa ating buhay. Minsan ang kupad-kupad pa rin ang puso natin na sumampalataya. At sa 3.5 years na yun mga kapatid, nagtiis ang ating Panginoon. Kaya kahit sa church din mga kapatid, di ba, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, hindi pwedeng ilapag ng pastor yung frustration niya dun sa tupa. Kasi tupa yun walang magagawa yun Pero buong sikap mga kapatid na dapat mailapag ng pastor yung puso niya para maintindihan siya ng tupa. Di ba sabi ko dito, hindi ko kailangang sumigaw mga kapatid para maintindihan nyo yung pangangaral. Na kung kailangan kong magsalita ng malumanay mga kapatid, pero mauunawaan nyo kung ano yung tinutumbok ko mga kapatid. Diba? Pero syempre, kung kaloob talaga mga kapatid, na ebanghilista talaga, sisigaw at sisigaw yan mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, balikan ko yung scripture kanina, Psalms. Sa paano paraan mga kapatid, lilinisan daw ng isang binata yung kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa salita ng Panginoon. Nang sabi ay, hinahanap kita ng buong puso o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos, at ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. 'Di ba? Inaawit natin 'yan, 'di ba? Pusong dalisay, 'di ba? Ang aking nais, kalooban mo o Diyos para sa akin, 'di ba? Isang pusong tapat, 'di ba? Para maitago ang salita ng Panginoon sa puso natin upang hindi tayo magkasala. Kung minsan mga kapatid, may mga tao talaga mga kapatid, minsan winawalang halaga yung salita ng ating Panginoon. Kaya ang buhay mga kapatid, nagkakabunggo-bunggo mga kapatid. Na hindi nag-iimbentaryo mga kapatid sa kanyang sarili mga kapatid upang ang buhay niya mga kapatid ay maging tuwid sa ating Panginoon. Diba? Kasi kung wala ang salita ng Panginoon mga kapatid, talagang maliligaw po tayo. Diba? Sabi niya, bawat maliliit na detalye at lahat ng bagay dapat maging tapat ka dito. Lagi itong mga maliliit na sora ang sumisira sa puno ng ubas. Minsan hindi ang mga malalaking bagay na ginagawa mo, kundi ang mga maliliit na bagay na hindi mo nagagawa o nakakaligtaan. Diba? Inisip natin, ginawa ko itong mga bagay na to sa Panginoon, Pastor. Alam niyo mga kapatid, kahit gaano pa kalaki yung gusto nating i-contribute mga kapatid sa katawan ng ating Panginoon o marahil sabihin natin gusto nating gawin para sa ating Panginoon. Minsan mga kapatid, ang nagbubunsod para hindi rin fully i-bless mga kapatid yung tao o hindi sila makaabot sa maturity, yung mga maliliit na bagay na nakakaligtaan nila, mga kapatid. Alam mo, sa panahon ngayon mga kapatid, kahit mga Christian mga kapatid, minsan tumatawid na rin sa kabilang bakod. Ano ibig sabihin? Imbis na sila mga kapatid ay magningning sa madilim na mundong ito mga kapatid, nagko-compromise sila na para bang sila'y walang kaibahan mga kapatid dun po sa mga taong nasa sanlibutan. Diba? Unang-una, pastor? Music. Mga kapatid, napaka-dangerous niyan mga kapatid, yung music. Diba? Pastor, bilang Kristiyano talagang dapat hindi tayo nakikinig ng mga worldly music. Yes. Pero himayin ko sa inyo, pag sinabing worldly mga kapatid, yan po yung mga tumutukoy mga kapatid dun sa tatlong bagay. Sabi dun, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan po yung mga worldly. Kaya nga hindi tayo pwedeng umawit ng isang awit na hindi natin lubos na nauunawaan. Pangalawa, meron tinatawag na secular song. Ano po yung secular song? Ibig sabihin ng secular song, hindi siya mga worship song. Pero hindi naman din siya bawal. Sa paanong paraan, Pastor? Tingnan mo yung lyrics. Kung inspirational mga kapatid yung awit, hindi siya worship pero inspirational, pwede mo yan pakinggan mga kapatid. Pero tingnan natin mga kapatid, kung yung awit mga kapatid ay nagpo-produce ng pride, nagpo-produce ng pag-conform, mga kapatid, ibig sabihin, pagpapakita mga kapatid, na para bang kabilang tayo mga kapatid dun sa mga tao yun yung worldly mga kapatid. Diba? Minsan, nung unang tanggap ako sa ating Panginoon, una ko narinig yan, sabi ko, naku, kahit saan akong dumaan na kalsada, may tugtog.
So, paano ko maiiwasan yan na hindi ko magustuhan, hindi ko sabayan, hindi ko pakinggan? Pero mga kapatid, alam mo, pagka reveal, hayag sa iyo mga kapatid, sa pananampalataya mo at kung anong tinatayo mong pananampalataya, papawiin ng Panginoon yan. Kaya minsan, merong hatak kasi baka mamaya, merong pang natira. Merong pang mga sora. At yung mga sora na yan mga kapatid, pagka kailangan mo i-deal, minsan nagtatago. Diba? For example, si pastor, gusto ng i-deal, nagtatago. Mga kapatid, hindi nyo man sabihin sa akin, kahit nasa upuan kayo mga kapatid, confess nyo na sa ating Panginoon. Kasi 24/7, hindi ko naman kayo kasama eh. Di ba? Marahil pwede kayo may kilos dito, gawa dito, mga kapatid, na para bang hindi kayo makabasag ng kamote. Hallelujah. Pero sa bahay, mga kapatid, marahil, meron tayong nagagawa na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. At tatandaan natin, may mga kapitbahay tayo na nakakakita sa atin. Diba? Na dapat mga kapatid, tayo ang nagsisilbi mga kapatid na modelo. Diba? Alam mo yung kanta na awit ni Pastor Mon, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay modelo. Tinawag ka ng ating Panginoon, mas mataas ka dyan kapatid. Kahit sabi mo, Pastor, kasi struggle ko ito. Pero mas mataas ka dyan. Ang identification mo ay sa ating Panginoon. Nalalambungan lang ang mata mo, hindi mo lang nauunawaan, pero mas mataas ang katayuan mo mga kapatid sa mga bagay na yan. Hallelujah. Di ba? Ilang beses ba tayo nakapagbigay na ng patotoo sa ating Panginoon? Ilang beses na ba tayo nakaawit para sa ating Panginoon? Di ba? Minsan naiinggit ako dun sa mga tao, mga kapatid na nasa secular eh. Di ba? Mga artista, mga singer. Sabi ko, ang gaganda ng boses nila pero hindi nila ginagamit sa Panginoon. Pero alam mo, every good gifts ay galing sa Panginoon. Pero yung paggamit niyan, nakadepende mga kapatid sa'yo. Kaya kailangan magkaroon ka ng Holy Spirit para magkaroon ka ng understanding, magamit mo mga kapatid yung gift na binigay ng Panginoon sa'yo. Kasi maraming tao mga kapatid ang gifted, pero hindi nagagamit mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Diba, mga maliliit na sora, mga bagay mga kapatid na hatak sa ating. Pastor, kasi meron pa rin akong uhaw eh. Uhaw sa ganitong bagay. Kasi alam mo, ang disenyo ng tao mga kapatid, man was created to thirst. Diba? Isipin mo, gumising ka sa umaga, hindi ka uminom ng tubig, mauhaw ka. Kasi dinisenyo ka ng Panginoon na mauhaw talaga. At ang tao na hindi nakakilala sa ating Panginoon, ibig sabihin, hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo, may uhaw yan. At yung uhaw, kapag hindi niya napag-unawa na yung uhaw na yun, Diyos ang naglagay, at sa Diyos lang dapat ibalik mga kapatid yung kanyang pagkauhaw, hahanap yan ng mga substitute mga kapatid na magpupuno dun sa void sa kanyang puso. Kaya hindi ko rin mahatulan yung iba. Kasi maaari, hindi pa reveal sa kanila kung ano yung uhaw na nandito. Pastor, kasi may hinahanap ako eh, na hindi ko alam kung ano yung magpupuno dun sa uhaw na yun. Pero ang tanging magpupuno lang sa uhaw na yun, Diyos lang din. Diba? Nisip natin, gusto ko sing yumaman, Pastor. Gusto ko makakuha ng gantong bagay. Alam mo, pag nakamit mo yan, hindi ka pa rin masaya. Kasi ang Panginoon lang ang makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan eh. Hindi ko sinasabi dito, wag na tayong magtrabaho, talagang puro spiritual na lang. Pero mga kapatid, pag lumalabis tayo, dun sa kung anong kailangan natin mga kapatid, minsan dun tayo mapapahamak. Hallelujah. May isang kwento nga niyan eh, mga kapatid eh, na believer na message mga kapatid pero siguro hindi naman talaga. Dahil sobrang paghahangad niya mga kapatid na umahon sa kahirapan. Mga kapatid, ko napapangalanan syempre. Tatay na naghahanap siya mga kapatid ng sagot mga kapatid para makaahon sa hirap. Parang nagpadalang kaaway sa kanya ng delusion na malapit dun sa bahay nila, meron pong ginto. At sabi doon mga kapatid, yung ginto daw mga kapatid ay hinuhukay nila mga kapatid malapit doon sa bahay. Tapos sinasabi niya, alam mo Pastor, malapit na akong yumaman. May kasi ginto. Eh yung pastor, sabi nga ganun ba? Pinapakinggan lang syempre kasi nire-respeto mga kapatid. Alam mo Pastor, pagka nakuha ko to Pastor, papagawa tayo ng church. Ganito. Kasi walang church yung pastor na yun eh. Kilala ko yung pastor na yun mga kapatid. So, inayaan niya lang, mga kapatid. Pero yung pala, mga kapatid, merong strong delusion of Satan, mga kapatid, na pumasok dun sa tao. Yeah. Alam mo nangyari, mga kapatid, dumating sa point na parang hiniling sa kanya, mga kapatid, nung bumubulong sa kanya, na kailangan niyang ialay yung anak niya. At alam mo nangyari, mga kapatid, nagkaroon ng case yan, na yung kanyang anak, mga kapatid, namatay.
Nang sabi mga kapatid niya dun sa pastor, anong pastor, yung anak ko po patay, pumunta dun sa bahay. Sabi, ano nangyari? Kasi yung anak kong isa, nakalabit yung baril. Samantalang yung anak niya mga kapatid, 2 years old. Paano makakalabit ng 2 years old yun mga kapatid? Ibig sabihin, you can read between the lines kung anong nangyari, mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, sa mundong ito, marami mga kapatid na deception ang ginagawa ang kaaway. Kaya kailangan meron tayong spirito ng Panginoon para ma-discern yan. Kasi minsan, dinadivert tayo niyan mga kapatid, dun po sa goal, sa purpose na binigay ng Panginoon sa atin. Hindi masama yun mga kapatid, na talagang gusto natin, umalwan tayo at lahat. Pero mga kapatid, pag lumalabas tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi pagka-believer mga kapatid, may paraan ng pag-bless ang ating Panginoon. Pero pag lumalabas tayo dun sa pamamaraan ng ating Panginoon mga kapatid, ikakapahamak mo. Diba, minsan inisip natin, para kasing nakalimutan ako ng Panginoon. Minsan mga kapatid, ang totoo nakalimot tayo. Nakalimutan natin yung biblical principles. Kaya nagkakaroon ng problema mga kapatid ang believer kasi kinakalimutan yung mga biblical principles. Diba minsan mga kapatid, may mga believer talagang hindi fully binibless ng Panginoon kasi alam din ng Panginoon mapapahamak sila sa blessing. Diba? Kasi yung pagkakasakit, mga kapatid, madali ka makakaalpas dyan eh. Trials, makakaalpas ka dyan. Pero yung trials ng kasaganahan, prosperity, bihira mga kapatid ang magtagumpay dyan. Karamihan na nakita ko mga kapatid na talagang sincero sa Panginoon, mainit sa Panginoon, talagang kahit magdildil ng asin, naglilingkod sa ating Panginoon. Pero nung binless na ng ating Panginoon mga kapatid, nagmapuri. Nakalimutan na yung pananampalataya, nakalimutan na yung mga bagay na marapat, dinesrespect na yung pastor, binabaan ng phone yung pastor. Samantalang yung pastor nagpapaalala lang. Kasi mga kapatid, yung prosperity, talagang ano yan eh, nasa message yan mga kapatid, yung glamorous. Yan mga kapatid, ang bumulag kay Lot. Kasi si Lot mga kapatid, tipo yan mga kapatid ng mga nominal Christians. At nung time mga kapatid na nandun sila sa, di ba, naghahanap ng lupa na pinangako ang Panginoon kay Abraham. Sabi niya, sige, mamili ka Abraham, Lot, saan ka? Dito ka ba o dito? Pinili mga kapatid ni Lot, mga kapatid, yung Sodoma and Gomorrah. Kaya nga siya naging governor doon, mayor mga kapatid. At ang kanila mga kapatid na business, yung asin. Kumbaga, parang asindero, mga kapatid. Diba? Pinasagana sila doon mga kapatid. Kaya nga, alam mga kapatid, sa blessing, minsan, inisip mo, ba't hindi pa dumarating yung blessing, Lord, na inaasahan namin? Alam mo kasi, tinatrabaho ka ng Panginoon. Kasi pagka hindi tama ang karakter mo mga kapatid, ikakapahamak mo yung blessing na darating sa'yo. Kaya kailangan mga kapatid, kung meron tinatrabaho ang Panginoon sa atin mga kapatid, suko mo lang sa Panginoon, Lord, kung hindi mo pa binibigay kasi meron pang kailangan ayusin sa buhay ko, sige Lord, ayusin mo muna. Kasi mga kapatid, napakahirap pag dumating ang blessing, bubulagin yan ang believer mga kapatid. Diba sabi nga ng scripture kahit naman, hindi naman din tayo mga kapatid, kung tutusin, hindi man tayo pagyamanin, hindi naman tayo pinagkukulangan ng Panginoon. Kaya bakit maghahangad tayo sobra-sobra mga kapatid? Diba? Hindi naman masama yun Yung talaga magtrabaho ka, kailangan mong mabuhay. Natural tayo mga kapatid balanse dapat tayo Ang mensahe kumukonekta dapat mga kapatid sa realidad ng buhay. Pero dapat hindi rin tayo lumampas sa nararapat mga kapatid. Yung mabuhay tayo, yung nakakain tayo mga kapatid, yung walang nagkakasakit sa mga mahal natin sa buhay, dapat di ba nagpapasalamat tayo sa mga bahaging ganyan mga kapatid. Di ba? Sa labas man ng bansa o nandito ka man mga kapatid, kung nasa kalooban ka ng Panginoon, bibless ka naman mga kapatid Diba? Pero sadyang merong mga tao mga kapatid na talagang binibless ng Panginoon kasi ginagamit din sila para i-bless ang ibang tao. At kapag naging source sila ng blessing mga kapatid, ibabalik din ng Panginoon mga kapatid yung mga sacrifices na yan mga kapatid. Kaya like ko lang sinasabi dito mga kapatid, napakahalaga ng inventory. Pag-i-inventory sa ating sarili. Tsaka, anong sabi ko, pagka ito yung preaching, dapat merong realization. Diba? Every time na merong preaching, dapat merong realization mga kapatid. Actually, itong scripture pa lang na to, meron ng realization sa atin Ano yung mga maliliit na sora sa buhay natin? Maliliit na lobo, mga kapatid, na nagbubunsod para sirain yung mga bagay, mga kapatid, na itinanim na natin sa ating Panginoon. Ano yung sinasabi ko dito? Nagpagal tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, gumawa tayo ng mabuting bagay, ginaganap natin ang kanyang kalooban. Pero yung mga maliliit na bagay na nakakaligtaan natin, yan ang sumisira sa ating patotoo. Yan ang sumisira sa ating spiritual life. Yan din ang sumisira, mga kapatid,
sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Pero sabi ng scripture, mga kapatid, basahin ko ito. Romans chapter 2, verse 25. Ito'y tumutukoy, mga kapatid, sa yung covenant ng circumcision. Di ba, alam niyo yan? Nung time na tinawag ng Panginoon si Abraham, mga kapatid, at gagawin siya, mga kapatid, na ama ng lahat ng bansa, may binigay na tanda ang Panginoon sa kanya, di ba? Na merong circumcision. Ibig sabihin, covenant circumcision, mga kapatid. At yun ang maghihiwalay sa kanila doon sa lahat ng lahi, mga kapatid, dito po sa ibabaw ng mundo. Nang sabi doon, mga kapatid, Genesis chapter 17, kung di ako nagkamali, mga kapatid, yan ang magiging sign na sila ay separated people, peculiar, chosen of God, chosen people of God. Basahin natin yung Romans chapter 2, verse 25. Excuse me. Sabi dito, sapagkat ang pagtutuli, yung ibang translation, para mas madali, mga kapatid. Sabi nga dito, Romans chapter 2, verse 25, sabi ni Pablo sa mga Hudyo, nagtitiwala kayo na kayo ay ang mga taong pinili ng Diyos dahil kayo tuli. Kasi yun nga yung binigay, mga kapatid, na circumcision. Tanda. May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan. So, sabi doon, sinircumcise sila yung covenant ng Panginoon, pero may binigay sa kanila na 10 commandments na kailangan nilang sundin. Pero kung nilalabag naman ninyo ang kautusan, para sa akin, kayo'y mga hindi tuli. So, kung sinasabi nila, mga kapatid, na kami Hudyo, separate, tinawag ng Panginoon, ang ama namin si Abraham, na sa amin yung token ng circumcision, pero hindi nila ginagawa ang kautusan, ito'y parang katumbas na parang hindi rin naman sila tuli, mga kapatid. At kung sinusunod naman ng isang hindi tuli ang kautusan, itinuturing siya ng Diyos na para ring tuli. Ibig sabihin, kung isang Gentile, isang hintil, gaya natin, hindi Hudyo, ay gumaganap, mga kapatid, ng pagtupad sa kautusan, itinuturing tayo, mga kapatid, na circumcised, ibig sabihin under sa covenant ng faith, mga kapatid, pananampalataya. Kahit na kayo'y mga Hudyo at tuli, patutunayan ng mga hindi Hudyo na dapat kayong parusahan. Kasi unang-una, kaya sila parurusahan dahil sa unbelief, di ba? Dahil dumating na ang dispensation ng ating Panginoon na siya'y nagpakilala, mga kapatid. At kung paanong ang mana sa Old Testament ay hindi nakilala ng mga Israelita, hindi rin nakilala ng mga nagsasabing sila'y anak ni Abraham ng panahon na bumaba ang ating Panginoong Kristo. Kasi sabi niya, di ba, ako ang tinapay ng buhay na hindi nakikilala ng inyong mga magulang. Kaya sabi niya dito, sila'y parusasan sapagkat kahit na hindi sila tuli ay wala sa kanila ang kautusan ay sinusunod naman nila ito. Samantalang kayong may hawak ng kautusan ay lumalabag dito. Ang pagka-Hudyo ng isang tao ay hindi dahil sa Hudyo ang kanyang magulang at tuli siya sa laman. Ang tunay na Hudyo, yung totoong Jew. Ibig sabihin, mga kapatid, merong ipinapakitang spiritual Jew dito, mga kapatid. Walang iba yan, yung mga Gentile, mga kapatid, na tumanggap sa ating Panginoon. Ang tunay na Hudyo ay yung taong nabago ang puso. Yung original translation, mga kapatid, dun sa 29, ang sabi, but he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is of the heart. Yung totoong pagtutuli talaga, mga kapatid, ay sa puso. Ano bang ibig sabihin yan? Ano bang kahalagahan yan, Pastor? Yung pag-circumcise kasi, mga kapatid, ay pagtatanggal nung sobrang laman. Diba? I hope hindi tayo maging karnal dito, mga kapatid. At ganun din ang ginagawa ng Ebanghelyo, ng Espiritu Santo, mga kapatid, na tinatagpas din yung mga sobrang bahagi dito sa ating puso. Nasabi dito, mga kapatid, yung tunay na itinuturing, mga kapatid, na tanda ng circumcision, mga kapatid, ay yung mga tao, mga kapatid, na tinuli sa puso. Ibig sabihin, tinanggal yung mga maruming bahagi, mga kapatid, surplus, mga kapatid. Ibig sabihin ng surplus, sobra yan eh. Hindi narapat, hindi karapat-dapat. Kaya nga, maging liwanag to sa bawat mananampalataya, mga kapatid, na ang kailangan mo talaga, mga kapatid, ay ang bautismo ng Espiritu Santo para tagpasin yung mga bahagi sa buhay natin na hindi karapat-dapat. Kasi pag nagsumikap tayo sa ating sarili, mga kapatid, hindi natin kaya. Kaya minsan may naiiwang frustrated dun sa dulo, dun sa sulok. Pastor, siguro hindi talaga ako pinili ng Panginoon kasi hindi ko pa rin. Ang hilingin mo sa ating Panginoon, puspusin ka ng Espiritu Santo. Para siya mismo ang tumagpas, mga kapatid, dun sa mga desire na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon.
Dahil ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ito yung parang sobra kang magsusumikap sa sarili mong gawa. Hindi mo magagawa yan kasi we are dealing with spirits. Diba? Nasabi dyan mga kapatid, circumcision is of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Unang-una mga kapatid, paano ba nakuha, pastor, ni Abraham yung tanda ng circumcision? Unang-una mga kapatid, pag binasa mo yung 17, ang sabi doon, ito'y ibinigay sa kanya na pinakatanda na ang pananampalataya niya ay tinanggap sa Diyos. So dito, makikita na natin mga kapatid, kung bakit meron pang hindi nakakaabot sa baptism of the Holy Ghost. Kasi pinoproseso pa yung kanilang pananampalataya. Kasi once na naniwala ka mga kapatid, sabi doon, pagka inonor na ng Diyos mga kapatid ang pananampalataya mo, that's the time ibabagsak niya yung banal na Espiritu Santo sa iyo. Kaya nga, dadaan tayo saan? Justification, pag-aaring ganap. Sanctification. At kapag ka napuno ka na, saan, pastor? Sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Once na na-ready ka mga kapatid, ay pupunuan ka ng Espiritu Santo. Kaya nga sa panahon ng ating Panginoong Kristo, dumating si John the Baptist mga kapatid. Si John the Baptist ay taga-prepare lang mga kapatid ng daan ng ating Panginoon. Sabi doon, ang message niya mga kapatid ay baptism mga kapatid unto repentance. Nung mamatay ang ating Panginoong Kristo at bumaba ang Espiritu Santo mga kapatid dun sa mga apostles, ang mensahe nun mga kapatid ay repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Para saan? Para sa kapatawaran ng kasalanan at upang ibigay ang kaloob ng Espiritu Santo. Kasi yung unang baptism sa panahon ni John the Baptist mga kapatid, pinrepare lang sila unto repentance. Pero nung meron ng Espiritu Santo, nung mamatay ang ating Panginoon, 3 araw na buhay na mag-uli, inilagay yung katawan sa altar, sa kanang kamay ng Diyos, yung Espiritu, ibinalik sa tao, upang yung mga salita na naihasik sa kanilang binhi, maging buhay. Kasi hindi kaya ng mga apostles magpatuloy mga kapatid, kung wala ang Holy Spirit. Kaya pagdating sa Book of Acts, chapter 19 mga kapatid, nandito sila Apollos, si Pablo. Tas nakita yung mga disciples, mga kapatid, ni John the Baptist. Pag sinabing disciples, ibig sabihin mga ministers yun, bunga mga kapatid, sa time ni John the Baptist. Nang sabi nila, natanggap nyo na ba yung Espiritu Santo simula nung kayo'y sumampalataya? Ang sabi doon, since you believe, hindi sinabing when you believe. Kasi meron nagtuturo. Sumampalataya ka lang, meron ka ng Espiritu Santo. Kaya merong naiiwang frustrated na mga Christians na akala nila pag sumampalataya, may Holy Ghost na agad. Candidate pa lang sila mga kapatid sa pag-fill in ng Holy Ghost. Kasi hindi pwede mga kapatid na mauuna ang karwahe sa harapan ng kabayo. Ang karwahe mga kapatid, laging nasa likuran niya ng kabayo. Merong proseso mga kapatid. Kaya nung sinabi niya na natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo simula nung kayo'y sumampalataya, ibig sabihin, magsimula ka munang sumampalataya. Tapos tatrabahuin ka ng ating Panginoon doon, justification, sanctification, at sa ibababa mga kapatid yung Holy Ghost. Pastor, tanong ko, bakit sa time ni Peter, yung si Cornelius, nang sabi doon ay, nung hindi pa nagsasalita si Peter, biglang bumagsak yung Espiritu Santo. Alam mo kung bakit? Kasi pagbabalik kami yung scripture, ang sabi doon, si Cornelio, ilang araw na nagfa-fast. Ibig sabihin, mananampalataya yun. Marahil nagfast, nagpatuloy sa salita ng ating Panginoon hanggang sa dumating mga kapatid, binautismohan siya ng Espiritu Santo. Kasi yun mga kapatid ay tipo, mga kapatid, ng pagselyo ng pananampalataya mo. Kasi kay Abraham, hindi pa mga kapatid maibigay mga kapatid yung token ng circumcision kasi tinatrabaho din siya mga kapatid. Kaya yung sa buhay natin mga kapatid, hindi dapat tayo ma-frustrate mga kapatid na tagal ko nalagot sa Panginoon, pastor. Oo nga, nandyan nga. Kaya lang mga kapatid, kaya nga itinuturo ko to mga kapatid ng himay sa inyo upang mas makita nyo ng maliwanag mga kapatid, ano ba talaga yung stages ng Christian life? Ano yung realidad? Kasi minsan mga kapatid, syempre pag nakakarinig ka ng preacher na dapat mapuspos kayo yung Espiritu Santo at lahat, pero meron dadaanan mga kapatid. Magsisimula ka mga kapatid sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya hindi ka rin talaga mapupuspos ng Espiritu Santo kung hindi ka nakikinig mga kapatid. Sabi niya, bawat detalye, bawat bagay dapat ka maging tapat dito. Lagi itong mga maliliit na sora ang sumisira sa puno ng ubas.
Minsan, hindi ang mga malalaking bagay na ginagawa mo, kundi ang mga maliliit na bagay na hindi mo nagagawa. Ito yung kinote ko kanina. Sino pa yung nakagawa niyan? Si Moses. Diba? Si Moses, mga kapatid, ay minister ng Diyos. Propeta ng Diyos, mga kapatid. Na binigyan siya ng atas, nung na-meet niya yung burning bush, sabi niya, ilalabas mo yung mga tao ko, yung mga Israelita. Pero nung pababa na siya, mga kapatid, papunta sa Egypt, ang sabi ng scripture, hinahanap ng anghel ng Diyos si Moses para patayin. Teka muna, kakabigay lang nung commission, nung nandito sa burning bush, na siya bababa ng Egypt para palayain yung mga Israelita, tapos naririto yung anghel ng Diyos para patayin si Moses. Ano bang kwento dun, pastor? Ang sabi dun, nung bababa siya, mga kapatid, meron siyang nakalimutan. Ang sabi dun, meron siyang uncircumcised na anak. Eh di ba mahalaga yung token ng circumcision? Na kahit yung kaliit-liitan yun, na kahit pa siya'y propeta, mga kapatid, ay hindi pinalampas ng ating Panginoon. Nang sabi doon, meron siyang nakalimutan, mga kapatid, na mga bagay. Nang sabi dito, mga kapatid, nais kong bumasa, mga kapatid, sa message. Sabi niya, now later, we find out that Moses got busy in clergy work. Ibig sabihin ng clergy minister, mga kapatid. Naging busy. Kaya minsan yung pagiging busy, mga kapatid, minsan magbibigay din sa atin yan, mga kapatid, na makalimutan din yung mga mahalagang bagay. Habang nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, alamin natin ano yung pinaka-main thing ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sabi dito, he forgot something, the most fundamental thing that he should have done. Isa daw sa mga pinaka-fundamental, pinaka-basic na nakalimutan niya. O, di ba? Sabi nga, hindi dun sa mga malaki na gagawa natin sa Panginoon, kundi yung mga maliliit na bagay na nakakaligtaan natin. Sabi, he was taking right on the eve of deliverance, palalayain niya. Now, daladala niya yung kanyang anak. Di ba? Kasi circumcised yung mga kukunin niya. Tapos yung dala niya, uncircumcised. Kaya hinahanap siya ng anghel para patayin siya kasi hindi nga pwedeng mangyaring ganun. And I believe, mga kapatid, nangusap ang Panginoon sa kanya marahil nakaligtaan lang ni Moses. Bakit, pastor? Propeta naman siya. Kasi nga nasa flesh eh. Kasi sa time ng space, mga kapatid, yung space of time, na siya'y napunta sa wilderness, sabi nga, mga kapatid, sa history, dahil napunta siya sa wilderness, 40 years na doon, mga kapatid, nagkaroon ng stroke yan si Moses. Kaya nga nung humarap siya sa burning bush, ang sabi niya, hindi ako marunong magsalita kasi nga uutal-utal siya. Kaya marahil, mga kapatid, ang tagal niyang nandun, kasi ang original, mga kapatid, na plano ng Diyos talaga, mga kapatid, ay alisin ang mga Israelita sa Egypt. Kaya lang, napangunahan, mga kapatid, ni Moses nung makapatay siya ng Egyptian. Pero alam natin, sa isip ng Panginoon, talagang itinalaga niya yun para hubaran, mga kapatid, si Moses sa wilderness ng mga natutunan niya. Kaya, mga kapatid, sabihin natin, alam, matagal na ako sa message, pastor. Mas nauna pa ako sa iyo, pastor, kahit pastor ka. Mga kapatid, minsan huhubaran ka ng ating Panginoon, mga kapatid, ng mga alam mo at lahat para siyang magturo sa iyo. Diba? Kaya hindi dapat tayo napapagod, mga kapatid, na mga tuto. Diba sabi ko dito, ano yung totoong yung humble? Ano yung totoong humility? Ang totoong humility, mga kapatid, is you humble yourself. Kapag kinokorek ka, mga kapatid, at alam mo namang nasa scripture, mga kapatid, submit ka doon. Yun ang totoong humble, mga kapatid. Nang sabi niya dyan, uncircumcised. Pero, boy po si Moses, pastor eh. Oh, dahil sa kanyang asawa. Sino yung asawa niya? Si Zipporah. Na ito si Zipporah, mga kapatid, marahil nandun yung anghel sa gilid. Sabi niya, Zipporah, mabilis ka na maintindihan mo yung revelation na kailangan tuliin yung inyong anak. Kaya dumating, mga kapatid, kay Zipporah, mga kapatid, na kailangan talagang tuliin, mga kapatid, yung kanyang anak. Kaya nung pagkatuli niya sa anak niya, inilagay niya, mga kapatid, yung balat dun sa paanan ni Moses. Sabi niya, ikaw ay isang dugo ang asawa sa aking harapan. Parang ininsulto pa siya. Ibig sabihin, kasi may nakalimutan ka, Moses eh. Ganon din tayo, mga kapatid. Meron tayo marahil mga nakakalimutan, mga kapatid, sa paglilingkod. Kaya nga lagi ko sinasabi, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang gawain sa Panginoon, mga kapatid, ay biyaya ng Panginoon para paalalahanan tayo. Hindi ko kailangan sumigaw sa inyo, mga kapatid, para maintindihan niyo ako, mga kapatid, sa gusto kong ipunto. Kasi tayo, mga kapatid, ay nagsisiris, mga kapatid, sa order in the house of God. Bakit, pastor? Order in the house of God. Bakit hindi ka nag-quote ng ilang yung mga position? Kasi 'di ba last time hinimay ko yung deacon, 'di ba? Himayin ko pa ulit yan, mga kapatid, pero naglalagay ako ng foundation dito para at least, mga kapatid, ay
maunawaan nyo ng lubos. Una, attitude and behavior, last time. Pangalawa, mga kapatid, yung mga little foxes. Kasi pag pumasok tayo dito, mga kapatid, sasabihin ko to sa pinakamagaang na paraan, mga kapatid. Pag pumasok tayo sa isang panambahan, siguraduhin nyo, mga kapatid, nakapanalangin na kayo at nakahingi na kayo ng tawad sa ating Panginoon kung anong pagkakamali ninyo. Kasi sa order, mga kapatid, COD, Conduct Order Doctrine, even your unconfessed sin or your behavior, mga kapatid, bago ka pumasok dito, na hindi tama sa ating Panginoon, yan ang magbubunsod para maging mapait yung spirito. Hindi ko sinasabing dito, pero ito, mga kapatid, ay isang pagpapaalala sa kabuuang bahagi, mga kapatid, katawan ng ating Panginoon Kristo. Pag nasa loob na tayo ng gawain, mga kapatid, you consecrate yourself. You pray for me also, mga kapatid. Hindi lang ako yung, mga kapatid, na sabi dito na, Pastor, hindi kailangan ko ng panalangin, mga kapatid, sa inyo. Di ba? Yung mga bagay, mga kapatid, na kailangan nating i-deal. Huwag na natin pahirapan yung ating puso, mga kapatid. Di ba? Na pagka nakita natin, meron tayong mga maliliit na sora, mga kapatid, sa buhay natin, kailangan natin, mga kapatid, ipatuwid sa ating Panginoon. Diba? Sabi niya pa dito, sa scripture, mga kapatid, Ephesians chapter 5, hindi ako nagkamali, Ephesians chapter 5, yung paalala ng ating Panginoon, mga kapatid, sa, tawag dito, Ephesians chapter 5 verse 25. Sabi niya diyan, Ephesians chapter 5 verse 25, sabi niya, husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. 'Di ba? Lagi kong binabanggit 'to, yung gampanin ng mag-asawa. Mga kapatid, yung babae kailangan mag-submit sa asawang lalaki, hindi yung asawang lalaki ang nagsasubmit, mga kapatid, sa babae. Kasi pagka ganyan na nangyari, mga kapatid, hindi talaga kayo i-bless ng Panginoon kasi wala yung biblical order eh. Sa loob ng tahanan, mga kapatid, ang ulo, lalaki, hindi babae, mga kapatid. Kahit gaano kanager ang babae, kailangan mo mag-submit dun sa lalaki, mga kapatid. Unang-unang gampanin ng lalaki, kung babalikan natin, mga kapatid, ang scripture, ang lalaki, ang unang niyang gampanin, mga kapatid, to provide food sa table, mga kapatid. Siya talagang taga-provide, mga kapatid. Kaya minsan nangyayari, pag nangyari, mga kapatid, na siguro mas professional yung babae, mga kapatid, binless ng Panginoon. Wala namang problema eh, kung i-allow mo yung asawang magtrabaho eh. Walang problema doon, may quote naman din eh, mga kapatid. Nasabi doon, kung meron kayong binabayaran na debt, ibig sabihin pagkakautang, pwede kayong mag-usap. Kailangan ko sigurong magtrabaho na, mahal, kasi may binabayaran tayo. Dalawa na kayo. Kasi minsan nga, may quote eh, sabi, dapat ang babae sa kusina lang. Pero itinuturo lang, mga kapatid, na ang babae, ang gampanin niya talaga, mga kapatid, ay iserve, mga kapatid, yung kanyang husband tsaka yung anak. Alagaan sila, di ba? Kaya dapat talaga, mga kapatid, maiposisyon ang bawat tao, lalaki, babae, mga kapatid, sa loob ng tahanan na maayos. Kasi hindi rin dadaloy ang blessing, mga kapatid. Kaya sa mag-asawa, 'di ba, napakahalaga. Minsan parang unfair eh. Kasi sabi ng scripture, love your wives as Christ loved the church. Kahit anong kahinaan ng babae, kahit anong pagkukulang, pagkakamali ng babae, mga kapatid, ang unang iibig dapat talaga yung lalaki. 'Di ba? Paano iibig, pastor? Kung paano daw inibig ni Kristo, mga kapatid, ang iglesia. Ibig sabihin, bigay buhay, mga kapatid. Pero hinihingi din ng scripture, mga kapatid, na ang babae din naman ay pasakop sa kanya-kanyang asawa. Ang problema kasi, mga kapatid, pagka may trabaho ang babae, mga kapatid, hindi nagsasabit sa asawang lalaki, mga kapatid, magiging chaos po ang family. Diba? Kasi hindi nasusunod, mga kapatid, yung biblical principle. Pero kung kayo mismo ay nagkaroon kayo ng pagpapasya, o dalawa tayo, kasi kaya hinihingi ng pagkakataon, walang problema yon. Pero dapat hindi mawawala, mga kapatid, yung responsibility ng nanay to serve her husband, i-serve yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, gawin yung kanyang mga responsibility. Sabi dito, husband, love your wives, even Christ also loved the church and gave himself for it. Sabi sa 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word.
Ito, natural to mga kapatid. Pero pagdating dun sa 26 mga kapatid, ay ipinakita dito, ang tanging paraan lang mga kapatid upang ang mga mananampalataya mga kapatid ay mapabanal mga kapatid ay sa pamamagitan ng paglilinis o paghuhugas ng tubig na may salita. Kung sa application mga kapatid, waters of separation mga kapatid, kinote natin yung Psalms 119 mga kapatid kanina na sa paanong paraan mahuhugasan, malilinisan ang tao, mga kapatid, sa kanyang daan, walang ibang paraan kundi sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Di ba? Minsan inisip ng iba, unworthy ako, pastor, kaya hindi mo na ako magsimba. Minsan, pastor, magpapalit ako kasi unworthy ako eh. Minsan may mga ganyan senaryo mga kapatid. Minsan nagpapahuli. Kasi si Peter ganyan din eh. Di ba? Nung narinig nila mga kapatid, na nabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo, si Peter, bida-bida yan mga kapatid eh, di ba? Laging sumasagot sa Panginoon yan eh. Noong tumatakbo sila ni John, mga kapatid, sabay sila, siguro na-realize niya, dininay ko ang Panginoon eh. Kaya mga kapatid, nauna si John. Kaya sabi ko, nung minsan nag-preach ako dyan, sabi ko, yung mga madalas malate, sila lang nakaalam yan, ba't sila nalilate? Parang kay Peter lang, kasi parang condemn sila. Parang wala yung kagalakan dito, pastor. Kasi nakakomment ako na hindi tama. Pero alam mo mga kapatid, the more na nakita mo na kulang ka, may pagkukulang ka sa ating Panginoon, dapat mas matulin ka mga kapatid na lumapit sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon mga kapatid naghihintay sa atin eh. Diba? Hindi naman mga kapatid, kabawasan sa atin mga kapatid, talagang aminin natin, mali tayo, ang salita ng Panginoon ang tama. Kasi mayroong mga mananampalataya mga kapatid na, yun nga, unworthy na yung buhay nila, lalo pang lumayo sa ating Panginoon. Mas lalo kang dapat lumapit sa Panginoon. Diba? Tayo malayo-layo na mga kapatid, yung ating pong naipagpagal mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. At hindi na to panahon mga kapatid para tayo bumalikwas, bumalik sa sanlibutan mga kapatid, kasi malapit na rin ang pagdating ng Panginoon. Konting-konti na lang mga kapatid. Ayoko mag-predict pero siguro less than, 2024? Less than 6 years? Marahil? O ba kaya mas maaga pa doon mga kapatid? Diba? Yung iba nagpe-predict pagka nanalo daw si, diba? Yung babae sa US. Pero kasi mga kapatid, ako yung mag-focus sa ganyan eh. Hayaan ko ang scripture ang mag-fulfill ng mga dapat niyang i-fulfill. Ang kailangan mong gawin, maging handa ka sa pagbabalik ng ating Panginoon. At sa pagbabalik ng ating Panginoon, masumpungan ka mga kapatid, puspos ka ng Espiritu Santo. Pastor, paano ba talaga mapupuspos? Babalikan natin sa pakikinig ng kanyang salita. Kasi bibigyan ka ng unawa mga kapatid. Bibigyan ka ng unawa, pupuspusin ka ng Espiritu mga kapatid. At syempre mga kapatid ay malagay pananalangin sa ating Panginoon talaga mga kapatid. Diba? Hindi naman natin hinihiling dito na sobrang ganda nung salita mo lahat. You speak to Him na napakasimple mga kapatid at mapuspos ka ng Espiritu ng ating Panginoon. Sabi niya that He might sanctify and cleanse it with the washing of the water by the word. Sa pamamagitan lamang ng salita ng ating Panginoon mga kapatid, tayo rin malilinisan. Walang ibang paraan. Kahit pa sabihin mo, pastor, marami naman ako nagawang hindi magandang bagay sa ating Panginoon. Alam mo, yung mga mabubuting bagay, maruming basahan lang sa Panginoon yan. Pero kung ang dugo ng ating Panginoon, mga kapatid, na may buhay, ay nasa sa atin, mga kapatid, yun ang siyang mamamalas po sa atin. Sabi niya pa dito, water from the rock. Notice, then when God opened up the Red Sea, Moses led the Israel across the Red Sea. Diba? Nung binuksan niya yung dagat, mapulang dagat, mga kapatid, ay pinangunahan siya ng propeta Moses, yung mga Israelita, na tumawid doon. At yung mga uncircumcised, ritualists, ones that reject the light and refuse to walk in the light. So, binigyan mga kapatid ng 4 na description yung mga Egyptians. Hindi mga tuli, mga mahilig sa ritual, mga nag-reject ng ilaw, at hindi tumanggap na lumakad doon sa ilaw. Bagamat ang Panginoon ay nagpakita sa kanilang ng maraming tanda, ay para bang hindi sumampalataya na dakila ang Diyos mga kapatid ng mga Israelita. Ganon din sa atin. Kaya hindi rin mga kapatid matanggap ng isang believer mga kapatid ng Holy Ghost kasi tinatanggihan niya. Sa paano niya tinatanggihan, pastor? Gusto niya nga eh. Kasi hindi siya sumasampalataya. Pero kung sumasampalataya siya mga kapatid, Lord, I believe, Lord, I receive mga kapatid. One day mga kapatid, mararamdaman mo talaga mga kapatid ang pagkilos ng Panginoon, puspusin ka sa Espiritu Santo. Hindi yan parang mangingisay-ngisay ka mga kapatid kasi ang mystery ng baptism of the Holy Ghost sa panahon natin mga kapatid ay pagtanggap ng Espiritu Santo ng walang sensasyon. Diba, inisip natin dapat mag-speak in tongues ako, pastor. Hindi yan ang evidence. Kumbaga sa sapatos,
Kasi speaking tongues, dila, di ba? Pag sinabi mong yung dila ba, yun ba yung kabuuan ng sapatos? Hindi, dila lang siya dun sa sapatos. Pero hindi yun ang ebidensya, mga kapatid, na puspos siya ng Espiritu Santo. Dahil ba may gifts siya, pastor? Hindi rin yun ang evidence. Ang evidence ay hindi mo maaring tanggihan ng salita ng ating Panginoon. Na kapag ito'y pinangaral, mga kapatid, ay wala kang ibang gagawin kundi sampalatayanan ito. Kaya si Abraham, nung ang Panginoon ay mangako sa kanya, ang sabi ng Scripture, he staggered not at the promises of God, kundi araw-araw ay lumalakas, mga kapatid, at nagluluwalhati at nagpupuri sa ating Panginoon. Diba yung, kumbaga, sabihin natin, di pa na-fulfill, pastor, iba nalungkot. Dapat, masaya puso mo. Hindi man ginawa ng Panginoon ngayon, gagawin niya ulit bukas. Kung wala pa rin bukas, gagawin niya pa rin kasi sinabi niya. Yun ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, na sumampalataya tayo. Dahil yung pagsampalataya ay pagbibilang sa atin bilang matuwid. Pagka-righteous, mga kapatid, or justified, ang kasunod niyan, sanctification. Basta magpatuloy ka sa salita ng ating Panginoon. Pag nagpatuloy ka, mga kapatid, kasi portion lang, mga kapatid, yung na-receive na Holy Ghost sa age ng Reformation Tsaka sa age, mga kapatid, ng Pentecostal, yung Laodicean age. Kasi ang Laodicean, mga kapatid, nahati yan sa dalawang section. Pentecostal age, tsaka bride age. Dun sa Laodicea, mga kapatid, ni-restore lang ang gifts. Pagka-restore ng gifts, mga kapatid, hindi dapat tayo mag-focus dun sa mga minor. Ang pinaka-major natin, mga kapatid, yung ating panahon na dapat, mga kapatid, ay mahinog talaga, mga kapatid, ang nobya. Ang mga mananampalataya, mga kapatid, sa panahon po na ito. Kasi nasa panahon tayo ng panlalamig, mga kapatid. Minsan iniisip natin, Laodicea, pero parang hindi naman ako nanlalamig, pastor. Ang Panginoon na nakaalam, mga kapatid. So, di ba, pwedeng ngumiti kayo sa akin, pwedeng papalakpak kayo dyan, pero sa loob, burnout na, mga kapatid. Kasi dumarating, mga kapatid, yung ganyang condition. At kapag merong ganyang condition, mga kapatid, hilingin mo yung revival sa ating Panginoon. Kasi hindi nyo pwedeng iasa sa pastor, hindi mo iasa sa church. Ang revival, mag-i-start yan sa'yo. Dahil lahat tayo, mga kapatid, ay may kanya-kanyang deal sa ating Panginoon. Diba, kahit mag-preach ako dito, pastor, di naman sila nakikinig. Alam mo, mga kapatid, kahit isa lang nakikinig, kahit dalawa lang ang nakikinig, mga kapatid, mangangaral pa rin ako. Amen. Kasi kampanin ko yun Yung ma-rapture kayo, mga kapatid, wala na sa akin yun. Ang trabaho ko lang mangaral. Diba? Sa isang iglesia, mga kapatid, sabi nga, mga kapatid, ng message meron 3 uri ng believer. True believer, make believer, tsaka unbeliever. Tapos, gagawin ng iba, sino kaya sa amin yun? Hindi mo trabaho hanapin yan. Talagang magmamanifest yan, mga kapatid, kung saan ka doon. Pero ang piliin nyo, true believer, mga kapatid. Hindi yung magda-doubt kayo, baka make believer ako, pastor. Baka unbeliever ako, pastor. Hindi. Challenge yan sa ating panahon, mga kapatid, na tumayo ka sa pananampalataya. Mga kapatid. Hanggang sa, mga kapatid, makaabot tayo, mga kapatid, sa kasakdalan. Yung mga bagay, mga kapatid, na maliliit na bagay. Diba? Kayo na nakaalam yan sa inyong puso, mga kapatid. Wala naman akong gift of discernment dito, mga kapatid, na eksaktong malalaman ko kung ano yung ginagawa nyo sa loob ng tahanan ninyo, sa eskwelahan, sa lahat, mga kapatid. Pero may this word be a word ng conviction, mga kapatid, para itama natin, mga kapatid, yung mga bagay na dapat itama sa ating Panginoon. Kasi it's always later than we think. Ibig sabihin, inisip natin, baka bukas pa darating ang Panginoon, pero mas maaga pa doon sa ating iniisip. So, kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin, ay gawin natin. Yung mga bagay na hindi dapat nating gawin, wag na nating gawin. At ang makakatulong lang sa atin dyan, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo. Na sa kanyang mga salita, mga kapatid, patuloy tayong bumabad, mga kapatid, at nawa, nababalik-balikan yung mga kapatid, yung mga na-upload, mga kapatid, na video dun sa ating page. Dahil, sabi ko nga, wala naman tayong midweek, mga kapatid. Pero, ang Panginoon nakaalam kung kailan niya ibibigay yung mga bagay na yan, mga kapatid. Kasi kung ako lang, gusto ko mag-full time, mga kapatid. Gusto ko talaga. Na burnout na ako sa trabaho, mga kapatid. Na sabi ko, parang ganito rin yung pakiramdam ko nung bago mawala si Pastor Mori. Natatayo pala ako sa inyo, mga kapatid. So kung may ibig sabihin, mga kapatid, yung bagay na nararamdaman ko ngayon, dahil gusto ko talaga mag-full time. Pero balanse tayo, mga kapatid. Hindi ko rin pwedeng pabayaan yung natural na buhay namin. Di ba? Kasi balanse dapat tayo, mga kapatid. Tsaka napakalit pa nung ating church, mga kapatid. Kung ang Panginoon, mga kapatid, ay sabihin sa atin kung kailan talaga, mga kapatid, ang bahaging yan, yan ang pinakamasayang bahagi sa buhay ko, mga kapatid. Na makapag-serve pa sa inyo ng higit dito, mga kapatid, na isang Sunday lamang. Kasi gusto ko makapag-midweek tayo, mga kapatid.
Tapos lahat ng mga dapat balikan, sa lahat ng preaching, lahat ng doctrines, mga kapatid, mabalikan. Nang sa ganun, talagang mga kapatid, ang bawat isa sa inyo makatayo, mga kapatid, sa pananampalatayang itong tinanggap natin sa ating Panginoon. Siguro marahil puputulin ko dito, mga kapatid, dahil sobra na ako sa oras, mga kapatid, paumanhin po. Nawa ang Panginoon nang siyang patuloy na maghimay sa puso natin, mga kapatid, ng mga bahagi na malilit na sora, mga bagay na nakakaligtaan natin. Hindi ko na kailangan sabihin kung anong mga bagay na yan, mga kapatid, pero bigyan tayo ng wisdom ng ating Panginoon na yung mga maliliit na bagay na yan, i-deal na natin, mga kapatid. Huwag na nating patagalin pa. Kasi ang Panginoon lang, mga kapatid, ang makakatulong po sa atin sa paglilingkod na ito. Tayo po'y tatayo, mga kapatid. Tayo awit sa ating Panginoon. Bago tayo manalangin, isang awit na lamang po. Amen. Thank you, Jesus. Awitin natin, mga kapatid, yung sa ating songbook 199. Number 199, What a Friend We Have in Jesus. Before we pray, kung may mga panalangin tayo, prayer requests, amen. Sama natin sa panalangin kung mayroon po. Amen. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what a peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? Help us, oh God. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Thank you, Lord. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. Help us, O Lord. In His arms He'll take and shield
will find a solace there. Have we trials minsan ba? Have we trials and temptation? Yes, Lord. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Yes, Lord. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Thank you, Lord. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amang banal na may-ari sa aming buhay, O Diyos na dakila, Ikaw, Panginoon, na siyang mayakda sa aming pananampalataya at tagapagsakdal nito. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jose at aming Diyos. Lord, narito kami, Panginoon, muli. Lumalapit, Panginoon, sa iyo sa tanghaling ito. Papakumbaba, O Diyos, aming Lord, na ina-acknowledge, Lord, ang iyong presensya sa amin. Sa pamamagitan ng awit, Lord, ay naroon ng paghipo mo, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak. Na tulay, Lord, na pinapakita mo na naririto ka, Lord, sa aming kalagitnaan, na nagmi-minister, umaabot, Panginoon, sa mga anak mo, Lord, na narito at may mga pangangailangan. Na tanging, Lord, ikaw lang, O Diyos, ang kaya pong umabot at tumugon nito, Panginoon. Dahil kung ang tao, O Diyos, ang siyang gagawa, Lord, ay lahat po ng yan, Panginoon, ay wala pong kapupuntahan, O Diyos. But Lord, naniniwala kami na kung kami bilang isang mananampalataya ay magpapaubaya lamang, Panginoon, sa iyong pagkilos, magpapaubaya lamang, Panginoon, sa kung anong sinabi ng iyong mga salita, maniwala at sampalatayanan nito, tanggapin lamang, Panginoon, ay meron itong laging magagawa sa aming buhay. Kaya Lord, muli kami, Panginoon, ay humingi ng tawad sa iyo, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ano man, Lord, ang maliliit na sora, Lord, sa aming buhay. Marahil, Lord, mga bagay na matagal na naming ipit sa aming puso, na nahihirapan kami, Lord, na i-deal. But, O Diyos, sabi ng Scripture, Panginoon, ay wala pong mahirap sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay posible kung ang bawat isa-isa sampalataya lamang sa iyo, Ama. Kaya, Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang sumiyasat, Lord, sa puso ng bawat isa, Lord. Ikaw ang siyang, Lord, humipo sa kanila, magbigay, Panginoon, ng unawa, magbigay ng pananampalataya at pag-asa, Lord, na sa buhay na ito ng paglilingkod, bagamat, O Diyos, may mga ups and downs, Lord, sa aming buhay, hindi ka pa rin nagbago, Panginoon, na natili kang tapat, Panginoon, at gumagawa sa amin. Kaya kasapatan ito sa amin, Lord, upang tumayo muli, magpatuloy, tanggapin, Lord, ang iyong mga salita. Kung meron mang pagtutuwid, Panginoon, na marapat, Panginoon, para sa amin, ay tanggapin lamang namin ito, O Diyos, na kahit, Lord, kung minsan ay napakahirap tingnan, Panginoon, ang aming kalagayan. O Diyos, ikaw ang siyang nakakaalam, Panginoon, kung paano mo momoldehin, Lord, ng iyong mga anak. Kaya, Lord, kami man ay nasa pagsubok, kami man ay nasa ilalim ng temptasyon, kami man, Panginoon, ay nasa ilalim ng kalumbayan, naniniwala kami, Lord, ikaw lamang, Lord, ang siyang kasagutan, Panginoon, kasapatan sa aming buhay. Marami kaming pwedeng ibilang, Lord, na wala kami, Panginoon, sa buhay na ito. Pero, Lord,
Papasalamat kami sa kabila ng mga bagay na wala kami. Nandyan ka, Panginoon, para sa amin. Nananahan sa amin, kumikilos. Pinatutunayan ng iyong mga salita. Pinapagaling ang mga may karamdaman. Binibigyan ng buhay, Lord. Bagong buhay ang mga nagsisilapit sa iyo. Tinutugon mo ang bawat panalangin. Nagpo-provide ka, O Diyos. Ito'y sapat, Lord, na bindikasyon, Lord, na ikaw ay Diyos na mabuti, mahabagin, mabiyaya, Panginoon, na tumutugon pa rin, Lord, sa aming panalangin. Lord, patawarin mo kami sa anuman ang aming mga pagkukulang, anuman ang aming mga trespasses. Ikaw, Lord, ang siyang mag-alis, Lord, ng mga munting sora na ito, Lord, sa aming buhay, na tanging, Lord, ang bawat isa lamang ang nakaalam, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, kung merong humingi, Lord, dito ng panalangin, O Diyos, na ang bawat bahagi ng mga sora na yun sa kanilang buhay ay matanggal, dalangin ko, Lord, sa authority ng iyong mga salita, Lord, ay puntahan mo siya, Lord, at ikaw, Lord, ang siyang mag-alis, Panginoon, at pugnawin ang mga maliliit na sora na yun, Lord, upang siya'y makapagpatuloy ng malaya na may kagalakan sa paglilingkod sa iyo, Lord. Dahil kung kami lamang, Panginoon, ay wala po kaming kakayahan, wala kaming sariling ganang amin o kapangyarihan, kundi, Lord, ang kapangyarihan ay nagmumula lamang, Lord, sa iyong mga salita. Kaya, Lord, dalangin ko na ikaw, Lord, ang siyang maglinis, Panginoon, sa bawat puso at kaluluwa, Lord, ng iyong mga anak. Ikaw, Lord, ang magbalot ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa puso ng iyong mga anak, Lord. Nang sa ganun, Panginoon, ay maranasan nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang pananagumpay, Panginoon, sa buhay na ito. Na maging sa mga pangangailangan, kahit ito'y natural o espiritual, ay magagawa mong tugunin ang bawat pangangailangan ayon sa kanilang pananampalataya. Lord, dagdagan mo ang pananampalataya nila. Kung paano, Lord, ang mga disipulo mo ay humingi upang dagdagan ang kanilang pananampalataya, tinuruan silang manalangin at sabihin, Panginoon, ang kanilang daing sa Panginoon. Kung ito man ay sa paghibig, kung ito man, O Diyos, ay sa kagalakan, ay pareho mong tinutugon, Panginoon. Lord, mga special, Lord, na mga request, Lord, na marahil hindi nila masabi, Panginoon, ba't ikaw ang siyang nakakaalam, Panginoon? Mga pangangailangang natural, O Diyos, habang kami nagpapatuloy sa buhay na ito, ikaw, Lord, ang siyang patuloy, Lord, na mag-provide. Huwag mong pabayaan ang bawat isa. Huwag mong lampasan ng sino man, Lord, na nanalangin, Lord, sa mga oras na ito at humihingi, Lord, ng bautismo ng Espiritu Santo at pagpuspos ng iyong banal na Espiritu, Lord. Kundi, Lord, iyong i-honor, Lord, ng kanilang pananampalataya. Kung sila'y lubos na sumasampalataya sa iyo sa tanghaling ito, Panginoon, ay ipagkaloob mo, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu sa kanila. Kung meron man, Lord, na nahihirapan, Panginoon, sa kanilang buhay, kung meron mang alalahanin, kung meron mang anxiety, Lord, kung meron mang depression, Lord, kung meron man, Lord, na naguguluhan siya, Lord, sa kanyang isip, Lord, bigyan mo siya ng kaunawaan at kapayapaan sa kanyang puso. Kung merong napapagod, Panginoon, i-restore mo ang kalakasan mula ulo hanggang paa, Panginoon, at iparamdam mo ang pananariwa na gaya, Panginoon, ng isang agila, O Diyos, na nanatili, Lord, sa iyong mga promisa. Lord, tulungan mo ang iyong munting iglesia, Panginoon. Ikaw ang siyang tunay na nagmi-minister sa amin. Ikaw ang aming totoong pasto, Lord, sa dakong ito. Kaya bayaan mong maramdaman nila ang presensya mo, Lord, at ang panghipo. At anuman, Panginoon, ang kanilang mga dalahin ay magawa nila itong mailapag, Panginoon, sa iyong paanan at tanggapin nila ng may pananampalataya, Panginoon, ang kanilang hinihiling sa iyo. Ikaw lamang, O Diyos, ang makagagawa nito, Lord, sa aming buhay. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa provision mo sa araw-araw at sa buong linggo. At dalangin ko, Lord, na sa pansamantalang paghiwalay din namin, Lord, ay bayaan mong tanggapin nila, Lord, ang kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya, O Diyos. At ikaw, Lord, ang siyang patuloy na matanghal, Panginoon, at maparangalan, Lord, sa buhay ng bawat isa. Granted, O God, dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasahan at sinasampalatayanan, Panginoon, sa panalangin ito. Pagkat walang mahirap sa iyo, Lord, anong ang mga pangailangan, bagamat hindi nila nasabi, alam kong batid mo po ito, O Diyos. At ito'y pagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ayon sa kanila pong pananampalataya. Uli, Lord, maraming salamat. Natapos po namin ang service, Lord, na inatang mo sa amin. Ikaw ang mapurihan o pasalamatan, Panginoon, sa lahat po ng ito. Uli, Lord, ito pong aming samot dalangin, kasamang papurit pasasalamat sa ipong dakil at matamis na pangalan aming Panginoong Jesus. Amen and amen.